Movie Recap Tagalog here. Si Kyungmin ay natrauma dahil sa karahasang naranasan niya sa paaralan 20 taon na ang nakalilipas, ngunit itinatago niya ang mga damdaming iyon. Ipinapakita niyang masaya siya, namumuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naging dahilan upang muling lumitaw ang mga damdaming kanyang pinipigilan. Samantala, nakatanggap si Detective Jong Suk ng isang misteryosong mensahe mula sa isang kaibigang nakilala niya 20 taon na ang nakaraan. Dahil dito, bumalik sa kanyang alaala ang karahasang naganap noon sa paaralan. Habang hinahabol niya ang pinagmulan ng misteryosong mensahe, sinisikap niyang pigilan ang mas marami pang pagpatay sa tulong ni Detective Jin A, isang matapang at masigasig na investigador. Nagsisimula ang palabas noong 20 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin makawala si Kyungmin sa anino ng psikolohikal na sugat. Patuloy pa rin siyang pinagmumultuhan ng alaala ng pang-aapi, pangmamaliit at panlilibak. Hindi ito kailanman maglalaho. Ang malalalim na sugat sa kanyang kaluluwa ang nagtulak kay Kyungmin na magplano ng malupit na paghihiganti. Buong kanyang pasya nakitlin ang buhay ng mga taong kumitil sa kanyang pagkabata at dangal. Noong bumalik ang alaala 20 taon na ang nakalipas, hinarang si Kyungmin sa palikuran ng dalawang siga ng paaralan. Ang aroganteng pinuno nilang si Junghee ay paulit-ulit na nagbanta at inutusan si Kyungmin na agad lumabas. Nang akmang sasaktan na siya ni Junghee, biglang nagsalita si Suyon na nakatayo sa tabi niya, dala ng pagkainis. Sinabi ni Suyon na nakakasawa na ang araw-araw na pananakit ng tao. Tinanong ni Suyon si Junghee kung wala ba siyang mas magandang trip. Nag-isip saglit si Junghee at maya-maya ay nakaisip siya ng mas masahol na kalokohan. Inutusan niya si Kyungmin na hubarin ang kanyang pantalon at gumawa ng kahiyahiyang gawain sa harap nila. Tumanggi si Kyungmin, kaya't galit na hinablot ni Junghee ang kanyang buhok at inuntog siya sa pader. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Junghee, kaya't siya mismo ang nagtangkang magtanggal ng pantalon ni Kyungmin. Naitulak na si Kyungmin sa sukdulan. Sa gitna ng matinding kahihiyan, sinabi niyang siya na mismo ang gagawa. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya kayang pilitin ang sarili sa ganoong kababoy na gawain. Sa pagkakataong iyon, sinamantala niya ang sandali upang tumakbo. Ngunit agad din siyang nahuli. Mas lalo pang naging malupit ang mga siga. Tahimik lamang si Suyon, ngunit bigla niyang tinapakan ng madiin ang kamay ni Kyungmin. Sa tindi ng sakit, napasigaw si Kyungmin sa kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ilabas ang galit, muling hinablot ni Junghee ang kanyang buhok at hinila siya patayo. Muli siyang inutusan ni Junghee na gawin ang kahiyahiyang bagay. Magkabilang nakatayo ang dalawang siga, nagtatawanan at nagmamasid na parabang nanonood lamang ng isang palabas. Mula sa sandaling iyon, ang mga pangyayaring iyon ay naging malalim na sugat sa kanyang isipan. Pagkatapos niyang lumabas ng palikuran, umuwi si Kyungmin sa kanilang bahay. Ngunit maging dito ay wala siyang nakitang kapanatagan. Pagdating niya sa kanilang tahanan, kinaharap niya ang paulit-ulit na panghahamak at pananakit mula sa sariling ama. Ang dahilan ay dahil hindi lumabas si Kyungmin upang salubungin ang kanyang ama pag-uwi nito. Nang malasing ang kanyang ama, dali-dali itong pumasok sa silid ni Kyungmin sa dahilan ng pagtuturo sa anak. Mula sa labas ng pintuan, sinubukan pa siyang payuhan ng ina ni Kyungmin, ngunit binugbog din ito ng walang awa. Takot na takot si Kyungmin kaya't kinandado niya ang pinto at nagtago sa isang sulok. Nakayakap siya sa sarili sa dilim, nanginginig ang buong katawan. Nakayuko ang ulo at pigil hinga niyang pinakikinggan ang bawat sigaw na nanggagaling sa kabila ng pinto. Sa ganitong kalupit na kapaligiran namuhay si Kyungmin hanggang matapos niya ang ika-10 baitang. Minsan ay inisip ni Kyungmin na baka matapos na ang bangungot kapag siya ay pumasok na sa ika-11 baitang. Mayroon siyang munting sinag ng pag-asa, umaasang may bagong simula. Ang pinaka nakapagpasaya sa kanya ay ang pagkakaibigan niya kay Jong Suk na naitalaga ring maging kaklase niya. Palihim silang nag-inuman para ipagdiwang na parabang nakatakas sila mula sa isang madilim na kulungan. Ngunit hindi nagtagal ang ligaya. Sa unang araw ng ika-11 baitang, pagpasok ni Kyungmin sa silid-aralan, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tinig. Si Junghee ay nakatalaga rin sa parehong klase. Masiglang tinawag ni Junghee ang pangalan ni Kyungmin na parang bumabati sa isang matagal ng kaibigan. Napatigil bigla si Kyungmin. Ang bulungan at mga mapanglibak na tingin ng buong klase ay nagpapasakal sa kanya. Lumapit si Junghee at walang alinlangang ipinahiya si Kyungmin sa harap ng lahat. Ipinapaalala ni Junghee kung paanong pinilit niyang hubarin ni Kyungmin ang kanyang pantalon at magpakapayaso noon. Ang bagong silay ng pag-asa sa puso ni Kyungmin ay tuluyang naglaho. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo, tinakpan ang kanyang mukha at umiyak. Si Jong Suk ay nasa labas at nasaksihan ng lahat. Ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang paglapit. Kinagabihan, pag-uwi ni Kyungmin sa bahay, tumutulo pa rin ang mga luha sa kanyang mukha. Ikinuwento niya sa kanyang ina ang lahat, pigil hikbi at nanginginig ang mga balikat. Tahimik na nakinig ang kanyang ina at pinayuhan siyang lumipat ng paaralan. Ngunit nakayuko lamang si Kyungmin, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Alam ni Kyungmin na kahit lumipat siya ng paaralan, susundan pa rin siya ng mga chismis na parang multo. Magiging iba ba talaga ang bagong buhay? Kapag nalaman pa rin ng lahat ang nakakahiyang nakaraan niya, lalo lamang siyang mapapahamak. Sa harap ng sitwasyong iyon, ang tanging magagawa ni Kyungmin ay ang tiisin ito. Sinabi niya sa sarili, tiis pa ng 2 taon at matatapos din ang lahat. Mula noon, patuloy ang pang-aapi ni Junghee na parabang walang nangyari. Araw-araw, pinipilit niyang gawin ni Kyungmin ang kanyang takdang aralin. Kapag nahuli siya, kahit 1 minuto, walang dahilan siyang sinusuntok ni Junghee sa mukha. Hindi doon natatapos si Junghee, para na lamang hayop na hinihiya si Kyungmin.
Habang pilit nagtitiis si Kyungmin, sa likuran niya ay may grupo ng mga tao na sabay na nagbubulyaw at nagtatawanan. Tumingin si Kyungmin kay Jong-suk para humingi ng tulong. Ngunit nakayuko lamang ng tahimik at walang magawa si Jong-suk. Hindi siya naglakas loob na kumilos sapagkat baka siya ang susunod na ipahiya. Mas masaklap pa, ang tagapayo o advisor na dapat sanay nagpoprotekta sa mga estudyante ay nagbubulag-bulagan. Nagkukunwari itong walang nakikita o naririnig. Sa mga sandaling iyon, si Kyungmin ay isa na lamang aninong tahimik na umiiral sa gitna ng mga mapamata at walang pakialam na tingin ng buong klase. Lumipas ang panahon. 20 taon ang nakalipas at lumaki na si Kyungmin. Naging may-ari siya ng pinakamalaking kumpanya ng taxi sa lugar. Sa panlabas, isa siyang kagalang-galang, kalmado at matagumpay na ginoo. Ngunit sa loob-loob niya, hindi pa rin naghihilom ang mga sugat mula sa kanyang kabataan. Pinagmumultuhan pa rin siya ng malulupit na alaala. Gabi-gabi, madalas siyang bangungutin. Minsan ay nagigising siya na pawis na pawis. May mga pagkakataong nais na lamang niyang maglaho sa mundo. Unti-unti, nagsimulang magpakita ang mga guni-guni. Lalong lumalala ang kanyang depresyon. Hanggang sa nakilala niya ang kanyang kasalukuyang asawa. Isang mabait at banayad na babae. Lagi niya itong kasama, laging nagbibigay lakas sa kanya upang ipagpatuloy ang paggamot sa kanyang depresyon. Dahil sa kanyang asawa, unti-unting naging matatag muli ang kanyang buhay. Parang naglalaho na ang mga madidilim na bakas. Inisip ni Kyungmin na kaya na niyang bitawan ang lahat. Ngunit isang araw, pag-uwi niya sa bahay, hindi sinasadyang nabuksan ng kanyang asawa ang photo album ng kanyang kabataan. Biglang bumalik ang mga lumang alaala. Nang makita ni Kyungmin ang isang litrato, agad siyang nalugmok sa guni-guni. May nakita siyang lalaking nakasuot ng maskarang baboy na nakatayo sa kanyang harapan. Nasaksihan ng kanyang asawa ang paulit-ulit niyang pagbagsak at noon niya lang naunawaan kung gaano kalupit ang nakaraan ni Kyungmin. Hindi na nito kayang panoorin ang pagdurusa ng asawa. Kaya gumawa siya ng isang matinding desisyon. Habang naghahapunan, palihim niyang nilagyan ng pampatulog ang baso ng tubig ng kanyang asawa. Uminom din siya ng pampatulog at nagsindi ng uling sa loob ng bahay. Humiga siya sa tabi nito, hawak ang kanyang kamay, hinihintay ang pagdating ng kamatayan. Para bang ito na ang huling paglalaya nilang dalawa. Hindi niya alam na dahil sa matagal ng pag-inom ni Kyungmin ng gamot kontra depresyon, nagkaroon na ito ng resistensya sa gamot. Agad siyang nagising. Ngunit ang kanyang asawa na nasa tabi niya ay nalason at namatay. Napasigaw si Kyungmin sa sakit. Sa unti-unting paglilinaw ng usok, muli niyang nakita ang lalaking nakasuot ng maskarang baboy. At sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Kyungmin. Ginawa niya ang kanyang huling pasya. Maghihiganti siya. Hindi nagtagal, nakatanggap ang pulisya ng ulat tungkol sa isang biktimang gumawa ng kalokohan sa pamamagitan ng pagsisindi ng uling sa isang tirahan. Agad na dumating ang mga otoridad sa lugar. Ang direktang namahala sa investigasyon ay si Policewoman Jin A, isang batikang investigador. Matapos siya sa atin ni Jin A nang mabuti ang silid, natuklasan niya ang mga nagkalat na tableta sa sahig at isang bandehadong uling na halos maubos na. Lahat ng bakas ay nagpapakita na ito ay kaso ng biktimang naghangad ng kamatayan gamit ang nakalalasong usok. Ngunit nang iniinspeksyon ng isa pang pulis ang lugar malapit sa bintana, natuklasan niya ang ilang linyang isinulat ng kamay. Sa alikabok ng salamin, lumapit si Jin A at binasa ang bawat linya ng malakas. Criminal Police Officer Jong-suk. Matagal na tayong hindi nagkita. Ako si Kyungmin. Buhay ka pa ba? Napatigil sa gulat si Jin A at ang kanyang kasama. Agad silang bumaba sa silid seguridad upang kunin ang surveillance camera ng lugar. Sa video, nakita nilang lumabas ng silid ang asawa ng biktima, si Kyungmin, matapos mamatay ng kanyang asawa. Ang linya na binabanggit ang pangalan ni Jong-suk ay labis na ikinabahala ni Jin A. Hindi pamilyar ang pangalang iyon dahil siya ay naging underclassman niya noong high school. Agad na tinawagan ni Jin A si Jong-suk. Noon ay nagtatrabaho si Jong-suk sa kriminal na investigasyon sa Seoul. Ngunit abala si Jong-suk sa isa pang kaso kaya't hindi niya sinagot ang tawag ni Jin A at malamig pa niya itong ibinaba. Pagbalik ni Jin A sa himpilan, ipinagpatuloy niya ang mas malawak na pagsisiyasat. Nadiskubre niya na sina Kyungmin at Jong-suk ay parehong nag-aral sa isang high school. Pareho pa silang lumipat ng paaralan sa parehong taon. Ang pagkakatulad na ito ay nagbigay ng matinding kutob kay Jin A. Naramdaman niyang may mas malalim na koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Muli niyang tinawagan si Jong-suk upang ipaalam ang lahat ng nangyari. Sa mga oras na yon, kakauwi lang ni Jong-suk mula sa trabaho. Kabababa lang niya ng bag nang tumunog ang doorbell. Dumating si Jin A. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy at agad pumasok sa bahay, tahimik na sinyasat ang bawat sulok. Matapos masigurong walang kahina-hinalang senyales, umupo si Jin A at sinimulang ikwento ang lahat ng nangyari sa lugar ng insidente. Ipinakita niya kay Jong-suk ang larawan ng mga salitang iniwan ni Kyungmin sa salamin. Ipinaliwanag ni Jin A na ang pag-iwan ni Kyungmin ng kanyang pangalan ay hindi basta pagbati. Maaaring ito'y isang palatandaan, mensahe o babala. Ipinahayag ni Jin A ang hinala niyang maaaring si Jong-suk na ang susunod na target na papatayin. Puno ng matinding pagkabahala ang mga mata ni Jin A. Ang isang kaklase na nawala ng 2 dekada ay bigla na lamang mag-iwan ng pangalan ng dating kaibigan sa lugar ng isang pagkamatay, hindi iyon simpleng pagkakataon. Nanatiling tahimik si Jong-suk habang nakatitig sa mga salita. Unti-unting dumidilim ang kanyang mga mata. Maya-maya'y dumating ang resulta ng forensic. Malaking dami ng pampatulog at lasong gas ang natagpuan sa katawan ng biktima. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo na ito ay kaso ng pagpapakamatay. Ngunit may mga bakas sa liig ng biktima na hindi maaaring mabuo ng walang paglaban.
Ang detalyeng ito ang nagpaisip kina Jin A at Jong-suk na maaaring ito'y isang tinagong kaso ng pagpatay. Sinimulan nilang sundan ang record ng card at pagbisita ni Kyung-min sa neurology department kung saan siya nagpapagamot. Doon nila nakilala si Dr. Hayon, ang direktang tumingin kay Kyung-min. Sinabi ni Hayon na ang asawa ni Kyung-min ay nakababatang kapatid ng kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa kanilang pagiging malapit mula pagkabata, nang lumapit ang asawa ni Kyung-min upang humingi ng tulong, ikinwento ni Hayon na malubha ang depresyon ni Kyung-min dahil matindi ang naranasan nitong karahasan sa sariling tahanan mula pagkabata. Gayunpaman, matapos silang magpakasal, maayos at puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama. Lagi silang magkasama, nag-aalaga at nagbabantayan sa isa't isa. Nang tanungin ni Jin A kung nagreseta ba siya kamakailan ng pampatulog para kay Kyung-min, mariin niyang itinanggi. Ngunit naalala ni Hayon na ilang linggo na ang nakalipas, lumapit ang asawa ni Kyung-min upang humingi ng gamot dahil matagal na siyang hindi makatulog. Sa patuloy na pagsisiyasat, nadiskubre nilang pumunta ito sa 5 magkaibang ospital upang kumuha ng parehong uri ng pampatulog. Bukod pa rito, bumili rin siya ng malaking dami ng uling sa supermarket. Dahil dito, unti-unting nahulog sina Jin A at Jong-suk sa isang bagong teorya, maaaring ang mismong asawa ni Kyung-min ang kusang gustong mamatay. Maaaring inosente si Kyung-min. Ayaw palampasin ni Jin A at Jong-suk ang kahit isang pirasong ebidensya. Kaya ipinagpatuloy nila ang investigasyon sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Kyung-min. Nakilala nila ang head ng Human Resources Department. Nang tanungin nila tungkol kay Kyung-min, naguluhan ang opisyal at sinabing wala raw empleyadong may ganoong pangalan. Ang kasalukuyang boss ng kumpanya ay isang taong nagngangalang Nam Jun-ki. Agad na inilabas ni Jin A ang larawan ni Kyung-min para sa pagkukumpara. Kumpirmado ng opisyal, siya raw si Jun-ki. Lumabas na itinago ni Kyung-min ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa loob ng maraming taon at namuhay gamit ang ibang pangalan. Ikinwento ni Jong-suk kay Jin A ang kanilang nakaraan. Magkababata sila at nag-aral sa parehong paaralan. Sa ika-11 baitang, dahil sa isang espesyal na dahilan, sabay silang lumipat ng klase. Dati silang matalik na magkaibigan. Ngunit hindi pinalampas ni Jin A ang isang detalyeng lalo niyang ikinabahala. Bakit nga ba sabay silang lumipat ng paaralan? May nangyari ba noon sa ika-11 nilang baitang? Lalong tumindi ang kutob ni Jin A. Habang iniisip pa niya kung bakit nagbago ng pangalan at nagtago ng pagkakakilanlan si Kyung-min, tahimik na naghahanda si Kyung-min para sa isang mahalagang hakbang. Nagpalit siya ng bagong kasuotan at malamig na nagmaneho patungo sa talyer ng isang lalaking minsang naging demonyo sa kanyang kabataan. Ang taong ito ay si Jung-hee, ang lalaking umusig at nagdulot ng bangungot kay Kyung-min sa buong taon niya sa high school. Huminto si Kyung-min sa harap ng talyer at nanatili sa loob ng kotse, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Jung-hee. Sa kanyang harapan ay isang matabang, aroganteng lalaki na malakas na nagmumura at sinisigawan ang mga empleyado. Hindi nagbago ang ugali ni Jung-hee. Siya pa rin ang mapang-api at malupit na tao gaya ng dati. Lumalabas na 5 taon na ang nakalipas, sinimulan na ni Kyung-min ang kanyang plano ng paghihiganti. Noong panahong iyon, nilapitan ni Kyung-min si Jung-hee. Nagtatrabaho pa noon si Jung-hee bilang isang mekaniko sa isang maliit na talyer. Lumapit si Kyung-min gamit ang isang ganap na ibang pagkakakilanlan. Iniabot niya kay Jung-hee ang isang business card na may peking pangalan, Nam Jun-ki, CEO ng isang malaking kumpanya ng taxi. Nang makita ni Jung-hee ang kakaibang pangalan sa card, hindi niya nakilala si Kyung-min. Para kay Jung-hee, ang taong nasa kanyang harapan ay isang matagumpay at kagalang-galang na negosyante. Agad yumuko si Jung-hee, nagpapasalamat at walang tigil na nambobola kay Kyung-min. Mula noon, nagsimula ang huwad na relasyon sa negosyo ng dalawa. Sa susunod na 5 taon, sa tulong ng kooperasyon sa kumpanyang pinapatakbo ni Kyung-min, umangat si Jung-hee mula sa pagiging karaniwang manggagawa tungo sa pagiging may-ari ng isang maluwag at maunlad na talyer. Tahimik lang si Kyung-min sa lahat ng panahong iyon. Matyaga siyang naghintay at nagmamasid. Hanggang sa araw na ito, nang tumayo si Kyung-min sa harap ng talyer at makita ang taong minsang umusig sa kanya, ngayoy nagyayabang at nagbubulyaw sa mga empleyado, hindi na niya napigilan ang sarili. Nagsuot si Kyung-min ng leather jacket kung saan nakatago ang isang kutsilyo at hiringgilyang may pampamanhid. Dahan-dahan siyang nagmaneho at huminto sa tapat ng talyer ni Jung-hee. Ganap nang nagbago ang mga mata ni Kyung-min. Hindi na siya ang mabait na tao noon, kundi isang taong uhaw sa paghihiganti. Huminga siya ng malalim bago bumaba ng kotse. Diretso siyang naglakad papunta sa loob ng talyer. Nang makita ni Jung-hee na dumating ang malaking customer, dali-dali niya itong sinalubong, binuksan ang pinto ng kotse at inanyayahang pumasok. Nang pumasok si Kyung-min, nanatili siyang kalmado, walang ipinapakitang emosyon. Pumasok siya sa loob at pinagmamasdan ang paligid. May mga manggagawa pang abala sa trabaho, kaya't hindi pa makakilos si Kyung-min. Panandalian niyang itinago ang kutsilyo at hiringgilya sa bulsa. Inanyayahan siya ni Jung-hee sa meeting room, binuhusan ng tsaa at nagsimula ng magiliw na usapan. Nang mapansin ni Kyung-min na pinagtatrabaho pa rin ni Jung-hee ang kanyang mga empleyado kahit weekend, hindi siya natuwa. Kaya't dali-daling bumaba si Jung-hee upang hayaan silang magpahinga. Nagkunwari siyang makatuwiran. Pagbalik ni Jung-hee sa silid, nakatago na si Kyung-min sa likod ng pinto. Hawak-hawak niya ang hiringgilya at handang kumilos kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit biglang nakatanggap ng tawag si Jung-hee. Nawala na naman ang tsansa ni Kyung-min. Sa sumunod na pag-uusap, hindi sinasadyang nalaman ni Kyung-min na nasa bahay ng mga magulang ng asawa ang misis ni Jung-hee at anak ngayong araw. Ibig sabihin, mag-isa lang sa bahay si Jung-hee ngayong gabi. Nagkunwari si Kyung-min na nag-away sila ng kanyang asawa at ayaw muna niyang umuwi.
Sinabi niyang nais niyang pumunta sa bahay ni Jung-hee para uminom. Hindi makatanggi si Jung-hee sa isang taong kagalang-galang. Kaya't buong galang niyang inanyayahan si Kyung-min sa kanilang bahay. Paulit-ulit na pinupuno ni Kyung-min ng alak ang baso ni Jung-hee. Mabilis uminom si Jung-hee, walang pag-aalinlangan. Hindi alam ni Jung-hee na bawat salitang binibitawan ni Kyung-min ay may nakatagong kahulugan ng kamatayan. Nang magtungo sa banyo si Kyung-min, matagal siyang tumitig sa salamin habang mahigpit na hawak ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang damit. Sunod-sunod na bumalik sa kanyang isipan ang malulupit na alaala. Ang mukha ni Jung-hee noon, ang mapanuyang mga mata, ang mga pananakit, at ang mga nakakahiyang biro. Sa sandaling iyon, ganap nang nagliyab ang apoy ng paghihiganti sa puso ni Kyung-min. Sa labas, lasing na lasing pa rin si Jung-hee. Sa balita, ipinapalabas ang kaso ng pagkamatay ng asawa ni Kyung-min. Nabigla si Jung-hee nang makita na si Kyung-min ang itinuturong suspect. Natigilan siya. Ngunit bago pa siya makakilos, nakalabas na ng banyo si Kyung-min. Wala siyang sinabi. Dinampot lamang niya ang bote ng alak at ibinagsak sa TV, wasak ang screen. Sa sandaling iyon, hindi na nagpaligoy-ligoy si Kyung-min. Diretso niyang tinitigan si Jung-hee at malamig na sinabi, "Ako si Kyung-min." Nabigla si Jung-hee nang marinig ang pangalang iyon, bahagyang nagulat sapagkat nakalimutan na niya ang kaklase na dati niyang inaapi. Ngunit nakakatawa at masakit, ang mga ginawa ni Jung-hee ay nagdulot ng walang katapusang sakit at bangungot kay Kyung-min, samantalang si Jung-hee ay kay daling nakalimot. Lalong tumindi ang puot ni Kyung-min. Sa loob ng maraming taon, ni isang segundo ay hindi niya nalimutan si Jung-hee. Isa-isa niyang inilahad ang lahat ng detalye, ang mga pananakit, ang kahihiyan, ang mga gabing walang tulog, ang mga guni-guni, at ang mga panahong gusto na niyang maglaho sa mundo. Habang nakikinig si Jung-hee, unti-unti niyang naalala ang lahat. Hindi siya makapaniwala sa sarili sa kanyang mga nagawa. Ngunit sa oras na yon, tinamaan na siya ng pampamanhid na inihanda ni Kyung-min. Nakaramdam ng pagkahilo si Jung-hee at nangalay ang mga kamay at paa. Pinilit niyang tumakbo, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Kyung-min at itinulak siya pabagsak sa sahig. Nagpasya si Jung-hee na siya ang unang umatake. Inihagis ni Jung-hee ang baso kay Kyung-min at saka marahas na sumugod upang makipagbuno. Natanggal kay Kyung-min ang kutsilyo at hiringgilyan na hawak niya. Naramdaman ni Kyung-min ang panghihina kaya agad niyang dinampot ang pamalo ng golf at inundayan si Jung-hee. Sinamantala ni Jung-hee ang pagkakataon at itinulak si Kyung-min patungo sa salamin ng pintuan. Dahil sa matinding impact, bumagsak si Kyung-min sa sahig. Ngunit agad niyang sinipa si Jung-hee at napaigtad ito. Mahigpit na hinawakan ni Jung-hee ang kanyang ulo habang walang tigil na minumura si Kyung-min. Nakita ni Jung-hee ang kutsilyong pangprutas sa mesa at agad itong dinampot, handang patayin si Kyung-min. Sa kritikal na sandali, umepekto ang pampamanhid at nawalan ng malay si Jung-hee. Nang magising siya, wala na siyang saplot at nakadikit siya sa pader gamit ang pandikit. Ang kanyang leeg ay nakakadena na parang isang hayop. Tinitigan ni Jung-hee si Kyung-min nang may matinding takot at nagmakaawang patawarin siya. Sinabi rin niyang noong high school sila, biro lamang daw ang lahat ng ginawa niya bilang magkaibigan. Ngunit hindi niya alam na lalo nitong pinagalab ang galit ni Kyung-min. Para kay Jung-hee, maaaring biro lamang iyon, ngunit para kay Kyung-min, isa yung bangungot na kailanman ay hindi mawawala. Kaya't hindi nag-atubili si Kyung-min na hiwain ang hita ni Jung-hee. Napasigaw si Jung-hee sa tindi ng sakit. Nakakatawa, si Kyung-min pa ang tumawag ng pulis para kay Jung-hee. Noon lamang napagtanto ni Jung-hee ang bigat ng sitwasyon. Pilit siyang humihingi ng tawad kay Kyung-min, ngunit huli na ang lahat. Kalma lamang na umupo si Kyung-min sa harap ni Jung-hee at sinabing, "Kung makakalapit ka sa akin, patatawarin kita." Pinilit ni Jung-hee na gumapang palapit, ngunit dahil sa pandikit, napunit ang kanyang balat at dumugo. Ngunit wala talagang balak si Kyung-min na patawarin siya. Dinampot ni Kyung-min ang kutsilyo at lumapit sa kanya. Sa ilang hiwa lamang, pinutol niya ang mga ugat ni Jung-hee. Sa huli, kapwa sila napatingin pababa. Bumalik sa kanilang alaala ang pinaka-nakakahiyang bagay na ginawa ni Jung-hee kay Kyung-min. Parang naunawaan ni Jung-hee ang nais gawin ni Kyung-min, kaya't paulit-ulit siyang umiling sa kawalan ng pag-asa. Binalikan ni Kyung-min ang madilim na nakaraan ng mga panghahamak at walang alinlangan niyang pinatay si Jung-hee. Pagkatapos, pinunit niya ang masayang litrato ng pamilya ni Jung-hee. Saka siya nagsulat ng isang mensahe sa dingding para kay Jong-suk. Sa huli, ibinagsak ni Kyung-min ang bola at tumalikod na umalis. Samantala, magkasamang naghapunan sina Jin-ae at Jong-suk. Pinag-usapan nila ang mga bakas ng kaso. Tinanong ni Jin-ae si Jong-suk kung ano ang nangyari noong 11th grade sila ni Kyung-min. Ngunit ayaw itong banggitin ni Jong-suk. Biglang tumunog ang telepono ni Jin-ae. Agad silang nagtungo sa lugar ng krimen. Nakita nila si Jung-hee na napakalupit ng sinapit. Bukod pa rito, iniwan ni Kyung-min ang isang mensahe, inaanyayahan si Jong-suk na sumali sa kanyang paghihiganti. Doon palang lubos na naunawaan ni Jong-suk ang bigat ng sitwasyon. Hindi alam ng kasamang pulis ang ugnayan nila ni Kyung-min, kaya inisip nito na ang pangalan na iniwan ng salarin ay posibleng pangalan ng kasabwat. Si Jong-suk lamang ang tunay na nakakaunawa kung bakit may bola sa sahig ng crime scene. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Jung-hee, labis na natakot si Jong-suk. Naramdaman niyang nasusuka siya at napilitang umalis agad sa lugar. Nang hanapin ni Jin-ae si Jong-suk sa labas, hindi na niya ito makita. Nagtungo na pala si Jong-suk sa bar upang ilunod sa alak ang kanyang bigat ng damdamin. Doon biglang sumagi sa isip ni Jong-suk ang nakaraan. Noong high school, habang pinapahirapan si Kyung-min at gumagapang sa sahig, gusto sana siyang tulungan ni Jong-suk, ngunit pinigilan siya ng kaibigan. Alam niya na kung tutulungan niya si Kyung-min, siya naman ang susunod na hahamakin.
Mas lalo pang naging bangungot nang ang advisor nila ay pinili si Suyon bilang class monitor dahil lamang sa maganda nitong grado at mayamang pamilya. Pag-alis ng guro, muli na namang pinahiya ni Suyon si Kyungmin. Ginamit niya si Kyungmin para takutin ang buong klase. Layunin ni Suyon na palakasin ang kanyang reputasyon. Lalong nainis si Jong-suk, ngunit wala siyang magawa. Pag-alis ng grupo ng mga bully, saka lang niya tinulungan si Kyungmin na gumagapang pa sa sahig. Pagkatapos ng klase, napansin ni Jong-suk na patuloy na pinagtatawanan ng mga kaklase si Kyungmin. Kaya't sinabi niya rito na isumbong ito sa mga magulang at guro. Ngunit sinubukan na ito ni Kyungmin mula pa noong grade 10 at wala itong nangyari. Kinagabihan, nakahiga si Jong-suk ngunit hindi makatulog. Naalala niya ang sinabi ni Kyungmin na hindi dapat ipakita ang kahinaan dahil sooner or later, maaamoy iyon ng mga bully. Hindi naniwala si Jong-suk na walang lunas sa mga mapang-api. Ayaw din niyang mamuhay bilang mahina tulad ni Kyungmin. Kaya't gabing iyon, tumakbo si Jong-suk patungo sa mailbox ng paaralan at buong tapang na inilagay ang sulat ng pagsumbong laban sa mga bully. Ngunit hindi niya inaasahan na ang simpleng sulat na iyon ang magdadala sa kanya at kay Kyungmin sa madilim na landas na walang pag-asa. Balik sa kasalukuyan, nagkaroon ng bangungot si Jong-suk. Napanaginipan niya na inanyayahan siya ni Kyungmin na maghiganti laban sa mga bully. Sa panaginip, sinasakal siya ng maraming tao at pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Nang magising, dinampot niya ang bote ng tubig, ininom ng isang lagukan, at dahan-dahang kumalma. Pagkatapos, agad na tumawag si Jong-suk kay Jin A upang magtanong tungkol sa susunod na investigasyon. Pinayuhan siya ni Jin A na huwag nang makisali, ngunit iginiit ni Jong-suk na gusto pa rin niyang makibahagi. Ibinunyag din ni Jong-suk na matinding school violence ang naranasan ni Kyungmin. Isa sa mga mambibiktima si Jung-hee. Nang marinig iyon ni Jin A, pinili niyang paniwalaan si Jong-suk. Kaya't sabay silang pumunta sa Research Institute upang magsiyasat. Samantala, iniimbestigahan din ng mga tauhan sa pulisya ang pangalang iniwan ng salarin sa pinangyarihan ng krimen. May isang pulis na nakilala ang pangalan bilang taong madalas nakasama ni Jin A. Kaya't agad silang lumakad upang arestuhin si Jong-suk. Mula sa forensic report, natuklasan ni Jin A at Jong-suk na sinadya ni Kyungmin na hiwain ang mga ugat ng biktima. Dahan-dahan niyang pinanood ang biktima na duguin hanggang sa mamatay. Sa huli, ginamit pa niya ang kutsilyo upang tuluyang putulin ang ari ng biktima. Ipinapakita lamang nito na hanggang buto ang galit ni Kyungmin kay Jung-hee. Pagkaalis nila sa Research Institute, handa na sana silang umalis sakay ng kotse, ngunit hinarang sila ng mga pulis. Agad na dinala ng pulis si Jong-suk sa istasyon upang isailalim sa investigasyon. Nakaupo si Jong-suk sa interrogation room, iniisip ang nakaraan. Naalala niya ang nangyari matapos niyang palihim na ihulog ang sulat ng reklamo. Kinaumagahan, ipinatawag ng advisor si Suyon sa opisina. Akala ni Jong-suk mapapagalitan at mapaparusahan si Suyon. Ngunit laking gulat niya nang purihin pa ito ng advisor. Ipinakita pa ng guro kay Suyon ang mismong sulat ng reklamo. Saka sinabi ng advisor, basta't maganda ang pinagmulan ng pamilya at mataas ang grado, kahit si Suyon ay dumumi sa loob ng klase, purihin pa rin siya ng lahat. Binasa ni Suyon ang nilalaman ng reklamo, lahat tungkol sa kanyang pang-aapi sa kaklase at kung bakit hindi siya nararapat maging class monitor. Umiti lamang si Suyon. Pagkatapos, lumabas siya ng classroom at sinadyang ipatawag ng guro. Samantala, sinabi ng advisor sa buong klase na ipikit ang mga mata at kung sino man ang hindi sang-ayon na si Suyon ang class monitor ay itaas ang kamay. Tahimik ang buong klase. Tanging si Jong-suk lamang ang walang alinlangang nagtaas ng kamay. Sa labas, nakita ni Suyon ang lahat. Nang maramdaman ni Jong-suk na may kakaiba sa tono ng guro, unti-unti itong lumapit. Dali-dali niyang ininulat ang mga mata at nakita ang guro na nakatingin sa kanya nang may pananakot. Nang lumingon siya, naroon pa rin si Kyungmin, tahimik at walang reaksyon. Matapos nito, nagsalita agad ang advisor, ang class president ang sentrong tauhan ng klase, kaya't dapat magkaisa ang lahat upang suportahan siya. Walang sinuman ang dapat maging hadlang. Pagkatapos ng babala, umalis ang guro. Nakita ni Jong-suk na walang pakialam ang buong klase. Maging si Kyungmin na palaging inaapi, walang ipinakita ni katiting na reaksyon. Lalo lamang itong ikinagalit ni Jong-suk. Pagkatapos ng klase, tinanong niya si Kyungmin kung bakit hindi niya tinaas ang kamay upang ipaalam sa guro. Noon lamang natuklasan ni Kyungmin na si Jong-suk ang nagsumbong. Ngunit hindi dahil ayaw niyang magsabi sa mga guro at magulang, kundi sinubukan na niya yon noon pa, ngunit walang nangyari. Sa huli, pinayuhan ni Kyungmin si Jong-suk na maging makatwiran. Sinabi niyang huwag nang gumawa ng dagdag na problema para sa kanilang dalawa. Galit na sinabi ni Jong-suk na hindi na niya papansinin si Kyungmin. Ngunit pauwi na si Jong-suk nang hindi sinasadyang makasalubong ang ina ni Kyungmin. Alam pala nito ang lahat. Lubos ang pasasalamat niya kay Jong-suk dahil siya lang ang nakikipagkaibigan kay Kyungmin. Maliban kay Jong-suk, walang gustong makipagkaibigan dito. Nang marinig iyon, muli na namang nanghina si Jong-suk. Pinili niyang patawarin si Kyungmin. Kinabukasan, pagpasok niya sa eskwela, hinarang siya ng pinakamatahimik na kaklase at may sinabi itong kakaiba. Sabi nito, hindi mo maililigtas si Kyungmin sa ganyang paraan. Ang mga bully tulad ni Suyon ay parang aso, at ang mga biktima ay mga baboy lang, hinihintay lang nakatayin. Pagkasabi nito, tumawa siya ng malakas at umalis. Hindi maunawaan ni Jong-suk ang kanyang sinabi. Pagbalik niya sa klase, nakita niyang muli na namang inaapi ni Suyon si Kyungmin. Maging ilang kaklase, nagbantay pa sa pinto para kay Suyon. Tinanong ni Suyon si Kyungmin kung sino ang nagsulat ng liham ng reklamo. Ngunit ayaw ipagkanulo ni Kyungmin ang kanyang pinakamatalik na kaibigan.
Nang mapansin ni Suyon na nagdududa siya kay Jong-suk, inako na lang ni Kyungmin ang sisi. Lalong nagalit si Suyon at brutal na binugbog si Kyungmin. Pinatawid niya ang mga braso nito at ipinatong sa kanyang leg. Pagkatapos, iniutos niya kay Kyungmin na higpitan ang pagkakasakal sa sarili. Kung magtatagal pa yon, mamamatay si Kyungmin. Nang makita ni Jong-suk na nanlilisik na ang mata ni Kyungmin at muntik nang mamatay, pinisil niya ang kanyang kamao. Gusto niyang patigilin ang mga hayop na yon. Ngunit nang tangkain niyang tumulong, pinigilan siya ni Jung-hee. Kinalagkad siya ng grupo papunta sa rooftop. Doon, marahas siyang binugbog ni Jung-hee hanggang sa mawalan siya ng lakas at hindi na makaganti. Wala ni isa man sa mga kaibigan niyang naroon ang tumulong. Lahat sila'y nanood lamang, aliw na aliw sa pananakit. Lalo pang naging mabangis si Jung-hee sa kanyang pambubugbog kay Jong-suk. Sinamantala rin ni Jong-suk ang pagkakataon upang ibagsak si Jung-hee at gumanti. Ngunit sapat pa rin ang lakas ni Jung-hee upang makatakas. Inakala ng lahat na tapos na ang laban. Ngunit sa kritikal na sandali, sinabuyan ni Jong-suk ng dugo ang mukha ni Jung-hee at sinamantala ang pagkakataon upang baliktarin ang sitwasyon. Inupuan ni Jong-suk si Jung-hee at walang tigil na binugbog ito. Tumigil lamang siya nang hindi na kinaya ni Jung-hee at umamin ng pagkatalo. Dahil dito, tinitigan si Jong-suk ni Suyon na nakaupo lang kanina at nanonood nang may pag-ingat. Hindi na muling lumapit si Suyon upang manggulo at umalis na lamang. Hindi inasahan ng kanyang mga kaibigan na ang mahina at tahimik na si Jong-suk ay kayang talunin si Jung-hee. Kaya't nagkaroon sila ng bagong tingin kay Jong-suk. Samantala, nasa interrogation room si Jong-suk para sa investigasyon ng mga pulis. Si Minho, ang pulis na namumuno sa kasong ito, ay labis na naghinala kay Jong-suk. Kaya't pinakiusapan niya si Jong-suk na ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Ngunit sinabi ni Jong-suk na siya mismo ang huhuli kay Kyungmin. Alam ni Jong-suk na hindi titigil si Kyungmin. Kung hindi nila agad mahahanap si Kyungmin, baka may susunod pang biktima. Ngunit hindi naniwala si Minho kay Jong-suk. Kasabay nito, nang mabalitaan ng buong investigasyon team sa Seoul na inaresto ang kanilang kasamahan, galit silang pumasok sa interrogation room at iginiit na palayain si Jong-suk. Sa kritikal na sandali, nakatanggap ng tawag si Jin-a. Mula pala ito sa forensic team. Sinabi nilang natukoy nila ang oras ng pagkamatay ng biktima. Nasa pagitan nito ng alas 10 at alas 11 ng gabi. Sa mga oras na yon, magkasama sina Jong-suk at Jin-a. Ang alibay na ito ang nakatulong upang madaling makaligtas si Jong-suk sa kaso. Panandalian ding tinanggal ng pulisya ang hinala kay Jong-suk at agad siyang pinalaya. Samantala, ayon sa plano ni Jong-suk, gumalaw na rin si Kyungmin. Lumabas si Kyungmin ng sasakyan at sinunog ang lahat ng madugong damit na kanyang ginamit sa krimen. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa isang madilim at liblib na eskinita. Naghihintay na sa kanya roon ang taong namamahala sa kumpanya. Magkasama nilang pinasok ni Kyungmin at Ji-won ang madilim na basement. Ang mga malalaking screen doon ay puro surveillance cameras. Lumabas na ito pala ang lihim na base ni Kyungmin. Tinanong ni Ji-won ang tungkol sa mga sugat ni Kyungmin. May inihanda rin siyang damit para kay Kyungmin upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan at makaiwas sa mga CCTV. Pagkatapos, iniulat ni Ji-won na nailagay na niya sa takdang lugar ang bawat sasakyan ayon sa plano upang maiwasan ang anumang panganib. Nasa kanya rin ang lahat ng susi ng mga kotse ng kumpanya ni Kyungmin at maingat niyang initala ang lokasyon ng bawat isa upang madaling magamit ni Kyungmin. Inilabas naman ni Kyungmin ang isang bote ng reflective material mula sa bulsa. Hindi niya alam kung para saan yon. Ipinaliwanag ni Ji-won na kapag inispray ang material sa sasakyan, nagre-reflect ng ilaw ang katawan nito at hindi gumagana ng maayos ang surveillance cameras. Nagtaka si Kyungmin kung saan nakuha ni Ji-won ang bagay na yon, ngunit mumiti lamang si Ji-won at sinabing napulot niya yon sa daan. Ang dahilan kung bakit tinutulungan ni Ji-won si Kyungmin ay dahil minsan na siyang iniligtas nito. Kung hindi siya tinulungan noon ni Kyungmin, marahil ay namatay na siya sa kawalan ng pag-asa. Kaya't ngayon, kahit buhay niya ang kapalit, handa siyang protektahan si Kyungmin. At marami pang tauhan na tulad niya ang tapat kay Kyungmin. Naglabas si Kyungmin ng malaking halaga ng pera at iniabot kay Ji-won upang ipamahagi sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos, agad siyang nagpalit ng damit at sasakyan upang ipagpatuloy ang kanyang plano ng paghihiganti. Samantala, pansamantalang sinuspinde si Jin-a sa trabaho dahil sa kanyang sariling pagsisiyasat. Ngunit upang matuklasan ang katotohanan, lumipat sina Jin-a at Jong-suk sa himpilan ng pulisya sa Seoul. Ayon sa kanilang impormasyon, may 33 estudyante sa klase ni Kyungmin noon, kabilang si Jung-hee na pangunahing nambubuli sa kanya. Bukod pa rito, marami ring kasali at sumuporta sa mga bully noong panahong iyon. Dahil dito, lahat sila ay posibleng maging susunod na target ni Kyungmin. Kaya't agad kumilos ang buong himpilan. Sinimulan nilang imbestigahan ang mga dating kaklase ni Kyungmin. Gusto nilang malaman kung nakaranas ba sila ng kakaibang pangyayari, ngunit normal naman ang kanilang mga buhay. Ngunit nang mabanggit ang pangalan ni Kyungmin, kakaiba, walang gustong magkwento tungkol sa kanya. Sinasabi pa nila na hindi na nila ito naaalala, na para bang sadyang iniiwasan ang usaping iyon. Sa huli, tanging si Suyon na class president ang natira. Ngayon, gusto ni Jong-suk harapin ang kupal na ito. Pagtanda ni Suyon, naging tanyag siyang doktor sa ospital dahil sa koneksyon ng kanyang pamilya. Maganda ang anyo ni Suyon sa panlabas, ngunit hindi nagbago ang kanyang pagkatao. Nang puntahan siya ni Jong-suk, hindi niya nakilala ang dating kaibigan. Nang ilabas ni Jong-suk ang kanyang ID, saka lamang nagkunwari si Suyon na magiliw. Ngunit malinaw na sa paningin ni Jong-suk ang tunay na ugali ni Suyon, kaya't hindi na niya nais pang makita ang kanyang nakakasuklam na ekspresyon. Dumiretso na siya sa punto.
Tinanong niya si Suyon kung may kakaiba bang nangyari nitong mga nakaraang araw. Kung makita niya si Kyungmin, kailangan niyang agad na tawagan ang pulis. Ngunit imbes na magpasalamat, nag-iba ang asal ni Suyon at nagsimulang umasta na para bang iba siyang tao. Hindi man lang siya nagsisi sa nakaraan, bagkus, masaya pa niyang sinabi na sina Jong-suk at Kyungmin ang nagbigay sa kanya ng aliw noong panahong iyon. Ininsulto pa ni Suyon si Jong-suk na mahirap lang daw ito noon kaya napilitan siyang magtinda ng isda para mabuhay. Hanggang ngayon daw, naaamoy pa rin niya ang lansa ng isda kay Jong-suk. Nang marinig iyon, labis na nagitngit si Jong-suk. Ngunit bilang pulis, nagtimpi pa rin siya at pinayuhan si Suyon na mag-ingat kapag nag-iisa. Ang pinakamahalaga ay mabilis nilang mahanap si Kyungmin. Pero nang makita ni Jong-suk na hindi pa rin nagbago si Suyon, hiniling niya sa sarili na sana madali na itong patayin ni Kyungmin. Habang abala si Jong-suk sa pag-imbestiga sa mga dating estudyante, hindi niya alam na hindi pala mga kaklase ang hinahanap ni Kyungmin, kundi ang homeroom teacher na nagtanggol noon sa mga bully. Sa kasalukuyan, ang guro ay siya ng principal. Pagkatapos ng trabaho, handa na siyang umuwi sakay ng kanyang sasakyan. Ngunit ang kotse sa likuran niya ay walang tigil sa pagbubusina at pag-flash ng ilaw. Hindi na niya kinaya at nagsimulang magmura. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumampas ang sasakyan at huminto sa unahan niya. Galit siyang bumaba ng kotse at handa nang murahin ang driver. Ngunit gaano man karahas ang mga salita niya, hindi siya pinansin ng lalaki. Tahimik lang itong nakaupo sa loob ng kotse. Nang papasok na sana siya muli sa kotse, saka dahan-dahang bumaba ang lalaki. Inakala niyang hihingi ito ng tawad pero biglang naglabas ng kutsilyo. Dahil sa takot, mabilis na pinaharurot ng prinsipal ang kotse. Akala niya ay nakatagpo siya ng baliw. Hindi niya alam na ang lalaki ay isa sa dati niyang estudyante. Kinabukasan, nang lumabas siya ng opisina, nakita niyang nandoon ulit ang lalaki, palihim na nagmamasid sa harap ng kanyang kotse. Nang marinig ng prinsipal ang tinig ng lalaki, mabilis itong umalis. Wala pa rin siyang kamalay-malay sa papalapit na panganib. Tinanong pa niya ang estranghero kung bakit ito nakatayo sa harap ng kanyang kotse. Ngunit nang makita niya ang kutsilyo sa kamay ni Kyungmin, agad siyang natakot. Pagdating niya sa kanyang kotse, nakita niya itong may mga salitang inukit sa katawan. Nabalot siya ng galit at takot. Minura niya ito at agad na kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang pulisya. Samantala, sa kabilang panig, natuklasan ni Jin A sa kanyang pagsisiyasat na bago mamatay si Jung-hee, ang huling taong tinawagan nito ay ang dating homeroom teacher. Kaya't dali-dali siyang nagtungo sa paaralan upang hanapin ito. Noon, nakatago ang prinsipal sa kanyang opisina. Dahil sa takot, hindi siya makalabas. Nang makita niya si Jin A na isang pulis, inakala niyang naroon ito upang imbestigahan ang baliw na sumusunod sa kanya. Nang marinig ni Jin A ang kanyang kwento, agad niyang inilabas ang larawan ni Kyungmin. Tinanong niya kung nakita ba niya ang taong ito. Nang makakuha siya ng tiyak na sagot, agad siyang lumabas upang humingi ng backup. Ngunit sa madilim na pasilyo, biglang lumitaw ang isang lalaking may hawak na kutsilyo at sumugod kay Jin A. Itinaas ni Jin A ang kanyang baril at itinutok ito sa lalaki. Ngunit hindi ito natakot at patuloy pa ring sumugod. Tumigil lamang ito nang paputukan ni Jin A. Mabuti na lang at walang bala ang baril. Kung hindi, baka may bangkay na naman sa sahig ngayon. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng principal's office na nakakuha ng pansin ni Jin A. Samantala, sinamantala ng lalaki ang pagkakataon upang makatakas. Paglabas ni Jin A, agad siyang tumawag ng tulong. Pagkatapos, agad niyang minaneho ang sasakyan upang habulin ang lalaki. Samantala, ayon sa mga natuklasan ng kanyang mga kasamahan, nalaman ni Jong-suk na pagkatapos patayin ni Kyungmin si Jung-hee, nagbigay ito ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga tauhan. Mga taong may mga record na kriminal, lalo na sa paggamit ng droga. Batay sa impormasyon, natunton ni Jong-suk ang kanilang pinagtataguan. Mag-isa niyang nalupig ang dalawa. Hindi lamang niya nalaman na sila ang nagbigay ng pampamanhid kay Kyungmin, kundi natuklasan din niya ang mas malaking lihim. Isang taon na ang nakalipas mula nang simula ni Kyungmin ang kanyang plano laban kay Suyon. Nagbigay siya ng malaking halaga ng pera sa mga tulak ng droga upang maghanap ng paraan na gawing adik si Suyon. Para sa isang taong higit na pinahahalagahan ang reputasyon kaysa sa sariling buhay, ito ang pinakamasakit na paraan ng paghihiganti. Nang matuklasan ito ni Jong-suk, tiyak niyang nasa panganib si Suyon. Ngunit nag-alinlangan siyang iligtas ito. Naalala niya kasi noong high school, inakala niyang kapag natalo niya si Jung-hee, titigil na ang mga bully sa pang-aapi sa kanila ni Kyungmin. Ngunit mas matindi pang ganting pala ang ginawa ni Suyon. Sinasadya nitong pahiran ng pandikit ang upuan ni na Jong-suk at Kyungmin. Nang hindi na sila makakilos, sinipa niya si Jong-suk hanggang sa bumagsak. Pagkatapos, sinimulan ni Suyon ang pagpapahirap sa kanilang dalawa. Ngunit ngayon, makalipas ang 20 taon, pulis na si Jong-suk. At bilang isang pulis, hindi niya kayang ipagwalang bahala ang paparating na panganib kay Suyon. Kaya't nagpa siya siyang tawagan ito. Sa oras na yon, pababa na si Suyon sa underground parking upang umuwi. Ngunit nadiskubre niyang may sumira sa kanyang gulong. Nang tangkain niyang sumakay ng taxi pauwi, saka siya nakatanggap ng tawag mula kay Jong-suk. Maingat siyang binalaan ni Jong-suk na nasa panganib siya. Pinayuhan niya si Suyon na magtago agad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ngunit dahil sa kayabangan, hindi pinansin ni Suyon ang bigat ng sitwasyon. Sa halip, muli pa niyang ininsulto si Jong-suk. Kaya't napilitan si Jong-suk na ibulgar kay Suyon ang tungkol sa paggamit nito ng droga. Matindi ang banta ni Jong-suk kay Suyon, kung hindi siya makikinig, baka bangkay na lang niya ang madampot. Nang marinig yon, hindi na nangahas maging arogante si Suyon. Agad siyang sumakay ng taxi papunta sa himpilan ng pulisya.
Nababahala si Jong-suk na baka may mangyari kay Suyon, kaya't naghanda siyang sundan ang GPS ng taxi nito. Ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Jin-ae. Sinabi nito na nahuli niya si Kyung-min habang tangkang patayin ang homeroom teacher. Ngayon, pinamumunuan niya ang mga pulis sa habulan kay Kyung-min. Pagkalipas ng ilang minuto ng habulan, napilitang huminto ang kotse ni Kyung-min. Ngunit nang bumaba ang lalaki at sinuri ni Jin-ae, natuklasan niyang hindi pala si Kyung-min yon. Doon lamang niya naunawaan na nalinlang siya. Samantala, sakay si Suyon ang taxi papuntang himpilan ng pulisya. Habang bumabaybay sila sa kalsada, napansin niyang iba ang dinaraanan nila. Sinabi niya sa driver na hindi iyon ang daan papuntang himpilan. Ngunit sagot ng driver, kung pupunta sila ngayon sa himpilan, malalaman ng buong mundo na adik si Suyon. At kapag nangyari iyon, tuluyang mawawasak ang reputasyong pinakapinapahalagahan ni Suyon. Lumabas na ang driver ay si Kyung-min mismo. Hindi agad nakilala ni Suyon si Kyung-min. Hanggang sa tawagin siya nito ng class president, doon lamang niya naunawaan ang bigat ng sitwasyon. Biglang binilisan ni Kyung-min ang pagpapatakbo ng taxi. Nagsisigaw si Suyon, inuutusan si Kyung-min na huminto. Nang hindi ito sumunod, naisip niyang siya na ang maunang umatake. Hinugot ni Suyon ang kanyang sinturon at ipinulupot ito sa liig ni Kyung-min. Nagpumigla si Kyung-min at sinaksak siya sa braso. Kasabay nito, tumunog ang alarma sa tabi. Hindi nataranta si Kyung-min, bagkus inilabas niya ang video ni Suyon habang gumagamit ng droga. Banta ni Kyung-min, kung hindi susundin ni Suyon ang gusto niya, pagkatapos ng 8 oras ay ipapakalat niya ang video. Kapag nangyari yon, malalaman ng lahat na adik si Suyon. Dahil dito, labis na natakot si Suyon na lagi nang inaalagaan ang kanyang pangalan. Hindi siya nangahas kumilos. Sumunod na lamang siyang nakaupo sa loob ng kotse. Maya-maya, bumaba si Kyung-min at tumayo sa gitna ng kalsada. Dumating din si Jong-suk, nagmamadaling nagmamaneho. Bigla niyang nakita si Kyung-min na nakatayo sa daan. Ngunit nang bumaba si Jong-suk mula sa kotse, bigla namang tumakbo si Kyung-min. Hinabol siya ni Jong-suk hanggang sa isang parking lot. Doon, nakatanggap ng tawag si Jong-suk mula kay Kyung-min. Tinatanong siya nito kung maayos pa ba siya. Ayon kay Kyung-min, ipinanganak si Jong-suk para maging pulis. Si Jong-suk rin daw ang tanging tapat na kaibigan niya sa buong mundo. Hinanap ni Jong-suk si Kyung-min at pinayuhan itong tumigil na. Kung magpapatuloy siya, habang buhay siyang ituturing na halimaw. Ngunit imbitasyon ni Kyung-min, sumama si Jong-suk sa kanyang plano ng paghihiganti kasama ng kanyang grupo. Nabigla si Jong-suk. May mga kasabot pa kaya si Kyung-min? At biglang tinanong siya nito, nakalimutan mo na ba si Taeyang? Lubos itong ikinagulat ni Jong-suk. Lumabas si Kyung-min mula sa dilim. Ang dating magkaibigang matalik, ngayon naging mamatay tao at pulis. Agad na itinutok ni Jong-suk ang kanyang baril kay Kyung-min. Ngunit itinuro ni Kyung-min ang kanyang likuran, sabay sabing nandoon si Taeyang, nakatitig sa kanya. Nanginginig sa takot ang buong katawan ni Jong-suk. Ngunit nang lumingon siya, wala namang tao sa kanyang likuran. Nawala si Kyung-min. Kinuha ni Jong-suk ang baril at dahan-dahang hinanap si Kyung-min sa dilim. Dahil sa pagkawala ng kanyang konsentrasyon, naambus siya ni Kyung-min at nawala ng malay. Pagkagising niya, wala na si Kyung-min at kinuha pa nito ang kanyang baril. Mabilis na kinuha ni Jong-suk ang kamera sa paligid. Pagbalik niya sa himpilan, binuksan niya ito upang makita ang ebidensya. Sigurado siyang si Kyung-min ang kumuha ng kanyang baril. Bukod pa rito, may natagpuan siyang litrato sa kanyang bulsa. Nasa larawan sina Kyung-min, Jong-suk, at isa pang tao na nagngangalang Taeyang. Nang makita ito, nagsimulang kabahan si Jong-suk. Para bang totoong bumalik si Taeyang. Ngunit dumating si Jin-ae, pinutol ang kanyang iniisip. Mabilis niyang itinago ang litrato sa bulsa, saka pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Sa pagkakataong ito, dumating si Jin-ae upang tanungin si Jong-suk. Sabi niya, tiyak na alam ni Jong-suk na si Suyon ang totoong target ni Kyung-min. Pero bakit ipinahanap pa niya ang ibang mga kaklase? Dagdag pa rito, natuklasan ni Jin-ae na pareho silang lumipat ng paaralan ni Kyung-min sa parehong taon. Ano ba talaga ang nangyari noong sila ay nasa 11th grade? Dahil hindi na ito maitatago, ikinuwento na ni Jong-suk kay Jin-ae ang tungkol sa kanilang buhay high school. Siya man ay madalas ding bugbugin at apihin. Hanggang sa isang araw, hindi na siya nakapagpigil, nagpumiglas mula sa pandikit sa upuan at lumaban. Ngunit siya ay pinagtulungan ng barkada ni Suyon at muling binugbog. Sa huli, dumating ang homeroom teacher at pinahinto ang lahat. Pero wala siyang pinarusahan ni sinuman. Sa halip, ipinakilala niya ang bagong extracurricular activities. May mga magulang na imbitahang magsalita tungkol sa kanilang mga propesyon para makatulong sa mga estudyante na pumili ng angkop na trabaho sa hinaharap. Ang unang inimbitahan ay ang ama ni Suyon. Sa ilalim ng papuri ng homeroom teacher, walang tigil ang palakpakan at hiyawan ng buong klase. Pag-akyat ng ama ni Suyon sa entablado, ipinakilala niya ang sarili bilang may-ari ng isang ospital at isa ring doktor. Hindi na siya nagbigay ng maraming pananalita. Sa halip, agad niyang inilabas ang isang bungkos ng mga tiket sa amusement park at ipinamigay sa buong klase. Agad itong ikinatuwa ng lahat ng estudyante. Kasabay nito, mas maraming suporta ang natanggap ni Suyon sa klase, ngunit hindi pa roon nagtapos ang pakana ng homeroom teacher. Sunod niyang inimbitahan ang ina ni Jong-suk, pero hindi alam ng ina ni Jong-suk ang tungkol sa extracurricular activity na ito. Nang hilingin ng guro na ipakilala ng ina ni Jong-suk ang kanyang trabaho, mabilis itong tumanggi. Sinabi niyang wala siyang pinag-aralan at isa lamang siyang nagtitinda ng isda sa palengke, kaya wala siyang maibabahagi. Agad na nagtawanan ang buong klase. Dahil dito, lalo pang naramdaman ni Jong-suk ang kanyang pagiging mababa sa lipunan. Ngunit patuloy pa rin ang pangulit ng homeroom teacher.
Sa huli, napilitang ipakilala ng ina ni Jong-suk ang kanyang trabaho. Ngunit dahil sa pagiging payak at hilaw ng kanyang pagpapaliwanag, muling nagtawanan ang buong klase. Nagpakita ng kasiyahan ang homeroom teacher dahil iyon mismo ang pakay niya. Gusto niyang magtanim ng kamalayan ng antas batay sa estado ng mga magulang. Nais din niyang bigyang babala si Jong-suk na maging mas mahinahon. Mula noon, lalo pang tumindi ang karahasang naranasan ni Jong-suk at Kyung-min sa paaralan. Kasabay nito, hindi na naglakas loob si Jong-suk na lumaban sa mga bully. Ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng mga ito. Ginawa na siyang pangunahing target. Pati sila mismo, pinipilit si Jong-suk na saktan ang kanyang sarili. Dumating sa puntong halos hindi na siya makahinga at napaluhod sa sahig dahil sa matinding pagpapahirap. Ngunit nagbingi-bingihan lamang ang buong klase. Walang nagkusang tumulong kay Jong-suk. Nang muntik na siyang mamatay sa pagkasakal, isang lalaki ang lumapit upang tumulong. Hindi siya natakot at paulit-ulit na sinuntok sa mukha si Suyon. Sinubukang pumagitna ni Jung-hee pero sinuntok din siya ng 2 beses kaya hindi na ito nakagalaw. Natakot ang iba pa sa husay ng galaw ng lalaki at hindi na nangahas kumilos. Binalaan niya ang grupo ni Suyon na huwag nang mang-api kina Kyung-min at Jong-suk. Pagkasabi niyon, lumabas siya ng silid-aralan. Ang batang iyon ay si Taeyang. Simula noon, naging mabubuting kaibigan sina Taeyang, Jong-suk at Kyung-min. Bumalik sa kasalukuyan, matapos ibahagi ni Jong-suk ang kanyang nakaraan, hindi makapaniwala ang lahat ng nasa himpilan ng pulisya. Sabay-sabay din silang nagpasyang ipaglaban ang hustisya para kay Jong-suk. Sa oras na yon, nakatanggap sila ng isang video mula kay Kyung-min. Ang nasa video ay si Suyon. Nakaluhod siya sa sahig at ipinagtapat ang kanyang mga kasalanan. Humingi siya ng tawad kay Jong-suk sa lahat ng kanyang ginawa rito. Nakita rin ni Jin-a sa video na nanginginig ng todo ang lente ng kamera. Ang ayos sa loob ay kahawig ng isang SUV. Naalala ni Jin-a na sinabi ng department head sa kumpanya ni Kyung-min na mahilig itong maglakbay gamit ang camper. Agad na kumilos ang mga pulis. Sinaliksik nila ang kinaroroonan ng camper ni Kyung-min. Ngunit pagdating nila, wala silang nadatnan. Sa sandaling iyon, muling nakatanggap ng video si Jong-suk. Sa video, niyayakap ni Suyon ang kanyang leg, ginagaya niya ang laro ng pagsasakal sa sarili na minsang ipinahiya nila kina Kyung-min at Jong-suk. Pagkatapos, tumawag si Kyung-min kay Jong-suk at sinabing ang video ay maliit na ginhawa para kay Jong-suk. Kailangang makita mismo ni Jong-suk ang taos-pusong paghingi ng tawad ni Suyon. Muling pinaalala ni Kyung-min kay Jong-suk na huwag kalimutan ang kanilang pinagdaanan 20 taon na ang nakalipas. Huwag din daw niyang kalimutan si Taeyang dahil napakalaking kawalang katarungan iyon para kay Taeyang. 1 taon na ang nakalipas nang makita ni Kyung-min si Taeyang sa lumang bodega ng kanilang bahay. Sa narinig, hindi makapaniwala si Jong-suk. Nanigas siya sa gulat. Unti-unti na rin siyang kinabahan. Parang nakakita siya ng isang batang nakasuot ng maskarang baboy, nakatayo hindi kalayuan. Nang mas malinaw niya itong tignan, nakita niyang si Taeyang iyon, ang kanyang namatay ng matalik na kaibigan na nakatitig sa kanya. Sa sobrang takot, bumagsak si Jong-suk sa lupa. Puno ng hilakbot ang kanyang mga mata. Nanariwa muli sa kanyang alaala ang nakaraan. Noon, pagkatapos ng klase, sabay-sabay umuwi si Kyung-min, Jong-suk at Taeyang. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Taeyang kung galit ba sila kay Suyon at sa grupo nito. Walang alinlangan na sumagot ng oo si Kyung-min at Jong-suk. Kaya dinala sila ni Taeyang sa isang lihim na simbahan. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Taeyang ang isang maskarang baboy at isinuot ito. Ipinaliwanag niya na ang mga aso ay isinilang upang mahalin ng tao, samantalang ang mga baboy ay napapansin lamang kapag nagiging pagkain na. Si Suyon daw ay isang aso, at sila namang 3 ay mga baboy na nakatakdang katayin. Kung nais nilang talunin ang grupo ni Suyon, dapat silang maging amo ng mga aso. Pagkatapos, inilabas ni Taeyang ang isang kutsilyo mula sa kanyang bag at iniabot kay Kyung-min. Inutusan niya itong patayin ang pusang nasa harap nila. Ngunit sa sobrang takot, hindi ito nagawa ni Kyung-min at tumakbo palabas. Kaya't iniabot naman ni Taeyang ang kutsilyo kay Jong-suk. Bagamat nanginginig sa takot, inalala ni Jong-suk ang kalupitang ginawa sa kanila ng grupo ni Suyon. Pinilit niyang tipunin ang lahat ng lakas ng loob upang patayin ang pusa. Samantala, nagtatakip ng tainga si Kyung-min sa labas upang hindi marinig ang nakapanlulumong iyak ng hayop. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat ng pang-aalipusta at kahihiyan na dinanas mula sa grupo ni Suyon. Dahil dito, nagpa siya si Kyung-min na bumangon. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Jong-suk at muling sinaksak ang pusa. Ngayon ay wala na siyang ipinapakitang takot. Mula sa sandaling iyon, hindi na sila mga hangal na baboy. Naging mga halimaw sila upang parusahan ang masasamang tao. Bumalik sa realidad, nakita ni Jin-a si Jong-suk na nakahandusay sa lupa, nanginginig ng walang tigil, ang mga mata ay nakatitig pa rin sa isang direksyon. Ngunit nang lingunin ni Jin-a, wala namang tao roon. Pinulot niya ang telepono ni Jong-suk mula sa sahig at narinig ang boses ni Kyung-min. Sinabi ni Kyung-min na ang susunod niyang target ay ang 2 pinagkakatiwalaang alagad ni Suyon. Nang unti-unting kumalma si Jong-suk, muli siyang pinaalalahanan ni Jin-a na huwag nang makisangkot sa kasong ito. Ngunit nagpumilit pa rin si Jong-suk dahil alam niyang siya lamang ang makakapagwakas nito ng tuluyan. Tumawag si Jin-a sa kanyang kasamahan at inutusan itong magpadala ng tao upang bantayan ang susunod na target ni Kyung-min. Sa oras na yon, biglang may dumaan na sasakyan na nakakuha ng atensyon ni Jong-suk at Jin-a. Ngunit nang makita nila ang plaka, natuklasan nilang hindi iyon ang kotse ni Kyung-min. Doon napaisip si Jong-suk kung gumagalaw ang SUV, dapat may ingay at gumagalaw din ang mga bagay sa video. Kaya't malaki ang posibilidad na nasa isang yate si Kyung-min.
At sa Han River lamang may mga yate na maaaring maglayag malapit. Agad na nagtungo roon sina Jong-suk at Jin-ae. Samantala, ang isang lalaking pulis ay naghahanap din sa dalawang dating tauhan ni Suyon. Batay sa lokasyon ng kanilang mga cellphone, nakarating siya sa isang kalyang pinag-iinuman ng dalawa. Ngunit huli na siya ng isang hakbang. Nakita na lamang niyang sa pilitang isinakay ng isang grupo ang dalawa sa kotse at dinala palayo. Ang dalawang tauhan ni Suyon ay dinala sa kwartong kinaroroonan ni Suyon. Ginising nila si Suyon mula sa kanyang pagkakatulog. Pagkaalis ng mga dumukot, naiwan sina Suyon at ang kanyang dalawang alagad kasama ng isang baril at isang telepono sa mesa. Nang akmang tatawag si Suyon sa pulisya, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa direktor. Lumabas na ipinakalat ni Kyungmin ang video ni Suyon habang gumagamit ng droga. Tuluyang nawasak ang reputasyong matagal niyang pinahalagahan. Noon lamang niya naunawaan kung gaano siya naging kahangal. Bigla namang umalingaw ang sirena ng pulis sa labas. Agad na humingi ng tulong ang dalawang tauhan ni Suyon. Ngunit hindi nila napansin na dahan-dahang inaangat ni Suyon ang baril at ipinasok iyon sa kanyang bibig. Sina Jin-ae at Jong-suk ay dumating din doon matapos sundan ang tunog. Ngunit nadatnan nila si Suyon na nakabulagta na sa sariling dugo. Ang baril na ginamit niya ay ang baril na ninakaw ni Kyungmin mula kay Jong-suk. Nang makita ang malungkot na sinapit ni Suyon, binalot ng labis na panghihinayang si Jong-suk. Napansin ni Jong-suk ang Rubik's Cube na nasa mesa. Nakaramdam siya na maaaring ang may-ari ng Rubik's Cube ang susunod na target ni Kyungmin. Ngunit matapos niyang suriin ang lahat ng larawan ng kanilang mga kaibigan, hindi pa rin niya matukoy kung sino ang may-ari. Muling nagsimulang maghalusinate si Jong-suk. Para bang narinig niyang tinatawag siya ni Taeyang, kaya agad siyang umalis at iniwan ang lugar. Pumunta siya sa neurologist, ngunit hating gabi na at wala roon ang doktor. Kaya't naupo na lamang siya sa harap ng pintuan at naghintay buong magdamag. Kinaumagahan, nadatnan siya ng doktor na nakaupo pa rin sa labas. Pagpasok sa loob, agad na tinanong ni Jong-suk kung ano ang kondisyon ni Kyungmin 1 taon na ang nakararaan. Agad na naalala iyon ng doktor. Pagbalik ni Kyungmin mula sa lumang bahay nila, labis itong tumanggi sa gamutan. Ayaw din itong makisalamuha sa iba. Pumupunta lamang siya sa doktor kapag bibili ng gamot. May mga pagkakataon pa na nakikita itong tila kinakausap ang sarili. Nang marinig ni Jong-suk na halos kapareho ng kanyang kasalukuyang kondisyon ang naging lagay noon ni Kyungmin, nagsimula siyang mag-alala. Natatakot siyang tuluyan na rin siyang mabaliw tulad ni Kyungmin. Ngunit ayaw niyang sabihin sa doktor ang totoo tungkol sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Humingi lamang siya ng reseta ng pampakalma. Napansin ng doktor ang lagay ni Jong-suk, ngunit hindi na ito nag-usisa pa. Pinayuhan na lamang niya itong magpagamot agad. Kung hindi, malaki ang posibilidad na maging paranoid siya. Dagdag pa ng doktor, kung muli siyang magkaroon ng hallucination at makatagpo ng tao sa kanyang imahinasyon, huwag na huwag niya itong kakausapin. Dahil oras na magsimula siyang makipag-usap, malaki ang tsansang maniwala ang kanyang isipan na tunay na umiiral ang taong iyon. Samantala, nagsimulang maghinala si Jin-ae kay Jong-suk. Pakiramdam niya, kakaiba ang kilos nitong mga nakaraang araw. Kaya't nagtungo siya sa evidence room upang magsiyasat. At napatunayan niya na wala ang baril ni Jong-suk. At ang baril na ginamit ni Suyon ay kaparehong-kapareho ng baril ni Jong-suk. Pagbalik niya sa opisina, napansin ni Jin-ae ang USB na nakakabit sa computer ni Jong-suk. Agad niya itong kinuha at tiningnan. Nakapaloob doon ang kuha mula sa parking lot noong nakaraang araw. Sa pamamagitan ng video, nalaman ni Jin-ae na si Kyungmin ang kumuha ng baril ni Jong-suk. Higit pa roon, nakita rin niya na parang may inilagay si Kyungmin sa bulsa ni Jong-suk. Kaya't nagtungo si Jin-ae kasama ang kanyang mga kasamahan sa lugar na yon upang kunin ang dashcam ng katabing sasakyan. Nang i-zoom nila ang footage, natuklasan niyang ibinigay ni Kyungmin kay Jong-suk ang isang litrato ng 3 sa kanila. Nandoon sina Jong-suk at Kyungmin. Ngunit ang batang nasa gitna ay hindi nakilala ni Jin-ae. Kaya't nagtungo siya sa pinakamahinang bata sa klase noon na nakasalamin, si Chanyang. Tinanong ni Jin-ae kung sino ang batang nasa gitna ng litrato. Sinabi ni Chanyang na yon si Taeyang. Si Taeyang ang matalik na kaibigan ni Jong-suk at Kyungmin. Si Taeyang ay isang estudyanteng mahusay lumaban sa klase. Nang naisa nang humingi ni Jin-ae ng mas detalyadong mga pahiwatig, sinabi ni Chanyang na hindi na niya gaanong maalala. Kaya nagtungo si Jin-ae sa ina ni Taeyang. Mula sa ina ni Taeyang, nalaman niyang minsan nang tinangkang kitilin ni Taeyang ang sariling buhay noong siya'y nasa high school pa. Pagkatapos, inilabas ng kanyang ina ang isang litrato. Nandoon ang grupo ng mga kaibigan ni Taeyang noong siya'y nasa high school. Kasama rin sa litrato sina Chanyang, Kyungmin, Jong-suk at Taeyang. At sa likuran ng litrato ay may nakasulat na 2 salita para kay Taeyang. Pagkatapos, ibinigay ng ina ni Taeyang kay Jin-ae ang sulat ng kanyang anak bago magpakamatay. Nakasulat doon, "Pasensya na, inay, hindi ko na kaya." Noon, labis na na-depress si Taeyang. Kaya pinili niya ang ganoong kalupit na paraan. Lumabas na isang senior ang nagkunwaring magpe-perform para sa klase ni Taeyang. Ngunit ang totoo, nangangampanya siya upang makakuha ng boto para maging student council president. Takot ang lahat ng kaklase sa grupo ng senior na yon, kabilang si Suyon. Ngunit may isang taong hindi sumuko sa mga senior, si Taeyang. Dahil sa kanyang pagtutol, nagalit ang mga ito. Hindi nila agad masikmurang gumanti, kaya iniwan nila ng babala si Suyon na siya na ang humawak sa bagay na ito. Dahil sa utos ng mga senior, hindi nangahas si Suyon na sumuway. Ngunit hindi rin niya kayang tapatan si Taeyang, kaya't si Kyungmin ang ginawang tampulan ng galit. Habang walang awang binubugbog ni Suyon si Kyungmin, hindi na nakatiis si Taeyang at lumaban na. Sa 2 suntok lamang, agad na napabagsak ni Taeyang si Suyon.
Ngunit mag-isa lamang si Taeyang laban sa mga tauhan ni Suyon. Kaya't gaano man siya kalakas, hindi niya kayang makaligtas sa sabayang pag-atake. Idinapa nila si Taeyang at paulit-ulit na binugbog. Hindi na rin nakatiis si Kyungmin at Jong-suk na nakamasid lang sa gilid. Agad silang tumindig upang tulungan si Taeyang. Sinamantala naman ni Taeyang ang pagkakataon, hinubad ang kanyang sinturon, at isa-isang tinuruan ng leksyon ang mga ito. Hindi na niya napigilan ang galit kaya't paulit-ulit niyang pinaghahampas si Suyon. Habang binubugbog, walang tigil ang malulungkot na sigaw ni Suyon. Sa pagkakataong iyon, tunay siyang natakot at nagsimulang magmakaawa para sa kanyang buhay. Ngunit walang balak si Taeyang na patawarin siya. Iniabot ni Taeyang ang sinturon kay Jong-suk at sinabi rito na maghiganti. Ngunit bago pa makakilos si Jong-suk, isang senior ang humarang. Sinabi nitong kung ayaw niyang ma-expel, dapat siyang tumigil kagad. Mabilis na ipinatawag ang mga magulang ng mga batang sangkot sa gulo. Nakaupo sa isang tabi ang ama ni Suyon. Samantalang ang mga magulang ni Kyungmin at Jong-suk ay nakaluhod, umiiyak, at nakikiusap sa ama ni Suyon na patawarin ang kanilang mga anak. Ngunit hindi dumating ang mga magulang ni Taeyang. Siya lamang ang nakatayo sa gilid na walang bahid ng takot. Nang makita ng ama ni Suyon na naglakas loob si Taeyang na saktan ang kanyang pinakamamahal na anak, hindi na niya ininatan ang kanyang imahe. Paulit-ulit niyang sinampal si Taeyang sa mukha. Ngunit ang homeroom teacher at principal na naroon ay nakamasid lamang, walang pakialam. Sa harap ng sampal, hindi yumuko si Taeyang upang umamin ng pagkakamali. Sa halip, tinitigan lamang niya ito ng buong tapang. Sa huli, ang alitan ng mga estudyante ay nauwi sa banggaan ng antas ng kanilang mga magulang. Labis ang higpit ang parusa para kina Kyungmin at Jong-suk. Si Taeyang naman ay nasuspinde ng 2 linggo at saka haharapin pa kalaunan. Ngunit si Suyon, na siyang tunay na pinagmulan ng gulo, ay hindi nakatanggap ng kahit anong parusa. Bumalik sa kasalukuyan, nagsisiyasat si Jong-suk ng mga artikulo tungkol sa mga pangyayaring iyon at natuklasan niya ang isang detalyadong ulat. Ang may akda ng artikulong iyon ay isa ring kaklase nila noong panahong iyon, si Jongbin. Nang marinig ang pangalan, napatigil si Jong-suk. Agad niyang hinanap ang litrato ni Jongbin. Noon niya lamang napagtanto na si Jongbin ang senior noong grade 12 na nambuli sa kanilang grupo. At mahalagang punto, mahilig din si Jongbin sa Rubik's Cube. Kaya naisip ni Jong-suk na si Jongbin ang susunod na target ni Kyungmin. Agad na nagtungo ang maraming pulis sa kumpanya ni Jongbin. At sa mismong pagkikita nila, agad siyang nakilala ni Jong-suk. Kasabay nito, sinabi ni Jongbin na 1 taon na ang nakalipas. Sinabi na ni Kyungmin na darating si Jong-suk upang hanapin siya. Noon, personal lang kinausap ni Kyungmin si Jongbin. 1 taon na ang nakaraan, iniutos ni Kyungmin kay Ji-won na magsiyasat tungkol kay Jongbin. Ngunit sa gitna ng pagsisiyasat, natuklasan niyang iba si Jongbin kaysa sa ibang mga bully. Madalas magsulat si Jongbin tungkol sa mga issue ng karahasan sa paaralan. Bukod pa roon, madalas din siyang magbigay ng malaking donasyon sa paaralan. Nakafocus din siya sa mga programang tumatalakay sa issue ng school violence. Nang marinig ito ni Kyungmin, hindi pa rin siya makapaniwala na nagbago na ang dating halang ang bituka. Kaya, sa tulong ng plano ni Ji-won, nagkunwari si Kyungmin bilang magulang ng isang estudyanteng naging biktima ng karahasan. Sa ganoong paraan, matagumpay siyang nakipagkita kay Jongbin. Nang marinig ni Jongbin ang tungkol sa kaso ng school violence, labis siyang naantig. Nanumpa si Jongbin na ipapaliwanag niya ang katotohanan at ipaglalaban ang mga biktima. Nang makita ni Kyungmin ang labis na pagpapaimbabaw ni Jongbin, halos hindi na niya napigilan ang sarili at muntik na siyang atakihin. Tinanong siya ni Kyungmin kung nauunawaan ba niya ang sakit ng mga biktima. Hindi tumutol si Jongbin dahil alam niyang wala siyang karapatang talakayin ang bagay na yon. Minsan ding naging salarin si Jongbin ng karahasan sa paaralan. At dahil dito, naging dahilan siya ng hindi direktang pagkamatay ng isang estudyante noong high school. Hanggang ngayon, malinaw pa ring naaalala ni Jongbin ang pangalan ng kanyang kaklase. Kasabay nito, hindi niya kayang kalimutan ang mga kasalanang nagawa niya. Kaya't pinili niyang maging mamamahayag na nakatutok sa pagsusulat tungkol sa karahasang nagaganap sa paaralan. Ginamit niya ito bilang paraan upang bayaran ang kanyang kasalanan. Nais din niyang pigilan ang mas marami pang buhay na masira dahil sa school violence. Nang marinig ito, labis na naantig si Kyungmin. Doon sinabi ni Kyungmin kay Jongbin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung hindi dahil sa mga salitang puno ng pagsisisi ni Jongbin, baka pinatay na siya ni Kyungmin. Nang malaman ni Jongbin ang kanyang pagkatao, agad siyang lumuhod at humingi ng tawad. Hindi niya inasahan na mapapatawad pa siya ni Kyungmin. Ang hiling lamang niya ay bigyan siya ng pagkakataong makabayad sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, inilabas ni Kyungmin ang isang maliit na kwaderno. Nakasulat doon ang buong katotohanan tungkol sa insidente ng bullying noong panahong iyon. Nais ni Kyungmin na sa susunod na taon ay ilantad ni Jongbin ang katotohanan sa lahat. Maging ang totoo tungkol sa pagkamatay ni Taeyang. Sinabi pa ni Kyungmin na si Jong-suk ang pinakanakakaalam ng nangyari kay Taeyang. Bumalik sa kasalukuyan, tinanong ni Jongbin si Jong-suk tungkol sa pagkamatay ni Taeyang. Sa sandaling iyon, umiwas ng tingin si Jong-suk. Labis na bumigat ang kanyang dibdib. Ayaw niyang pag-usapan ang mga pangyayari noon. Sinabi ni Jong-suk na 20 taon na ang lumipas at wala nang mag-aalala sa katotohanan. Pagkasabi nito, tuluyan ang bumigay si Jong-suk at tinalikuran ang opisina ng editorial. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Kyungmin. Lumabas na lahat ng ito ay plano ni Kyungmin. Tinanong ni Kyungmin kay Jong-suk kung napansin ba niyang iba si Jongbin kumpara sa iba. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ugali ni Jong-suk. Ayaw na niyang mag-alala pa sa buhay o kamatayan ng iba.
Tinanong niya si Kyungmin kung kailangan pa ba talagang ilantad ang katotohanan, dapat bang hayaan na lang niyang maging mga halimaw ng paghihiganti ang lahat ng biktima tulad ni Kyungmin. Ngunit pinayuhan siya ni Kyungmin na ipagtapat ang katotohanan kung bakit namatay si Taeyang. Nang marinig ito, hindi na alam ni Jong-suk kung ano ang sasabihin. Ang banggitin lamang ang pangalan ni Taeyang ay tila isang bangungot na hindi niya kayang harapin. Agad niyang ibinaba ang tawag. Bakit ba paulit-ulit siyang pinipilit ni Kyungmin na ilabas ang katotohanan? Habang nagmamaneho si Jong-suk, labis siyang balisa at muling nagsimulang mag-hallucinate. Minsan, parang biglang sumusulpot si Taeyang sa tabi niya, gaya ng isang multo. Kahit gaano karaming gamot ang inumin niya, wala ring epekto. Unti-unting bumagsak ang panloob na depensa ni Jong-suk. Sa huli, kinuha niya ang litrato nilang tatlo at sinunog ito. Saka lamang pansamantalang nakatakas si Jong-suk mula sa kanyang mga bangungot. Samantala, matapos ibaba ang telepono, naghanda na si Kyungmin para kumilos. Kinuha niya ang hiringgilyang matagal na niyang inihanda. Sa pagkakataong ito, nakatutok si Kyungmin sa pinakamahinang binatilyo sa klase, ang nakasalamin na si Chanyang. Lumabas na palihim na nagbebenta si Chanyang ng mga CD sa paaralan upang kumita. Ngunit inapi siya ng grupo ni Suyon. Hindi pinili ni Chanyang na lumaban, kundi nagpasakop siya at naging alipin ni Suyon. Upang makuha ang loob ng grupo ni Suyon, gumawa pa siya ng kuryenteng baril. Maliit lamang ang kuryente nito. Kahit makuryente, walang maiiwang bakas. Isang araw, nakita ni Chanyang na nagiging mayabang na si Kyungmin laban sa grupo ni Suyon. Kaya't bigla niya itong sinampal. Hindi makapaniwala si Kyungmin na nagbago ng ganoon si Chanyang. Mabilis namang dumating ang isang grupo upang supilin si Kyungmin. Doon inilabas ni Chanyang ang sariling imbentong kuryenteng baril. At ginamit niya ito upang kuryentehin si Kyungmin. Sa puntong ito, ang pinakamahinang estudyante sa klase ay naging makapangyarihang kasabwat ng grupo ng karahasan. Pagkatapos, ibinigay ni Chanyang ang lahat ng perang kinita sa pagbebenta ng CD kay Suyon. Mula nang masuspinde si Taeyang, palaging tumatakas sina Jong-suk at Kyungmin sa rooftop. Ngunit hindi pa rin nila natakasan ang paghihiganti ng grupo ni Suyon. Isang araw, pinuntahan sila sa rooftop, pinalibutan, at sinabi kay Jong-suk at Kyungmin na may bagong imbensyon si Chanyang kaya gusto nila itong subukan sa kanila. Agad na sumugod ang grupo at pinigilan sina Jong-suk at Kyungmin. Pagkatapos, ginamit nila ang mga kuryenteng baton at ikinoryente sa mga leg ng dalawa. Napasigaw ng malakas sina Jong-suk at Kyungmin. Samantala, si Chanyang, na pinuri ni Suyon, ay parang aso na tuwang-tuwa habang kumakawag ang buntot sa tabi ng kanyang amo. Ngunit sa oras na yon, biglang lumitaw si Taeyang at sinipa si Suyon ng diretsyo sa dibdib. Pagkatapos, sunod-sunod niyang sinuntok si Suyon sa mukha. Nang marinig ng senior na tinuturuan ni Taeyang ang kanilang junior, hindi na ito nakatiis. Agad silang lumapit at pinalibutan si Taeyang. Ngunit sa kabila nito, hindi siya natakot. Makalipas ang ilang sandali ng matinding labanan, matagumpay na napabagsak ni Taeyang ang mga senior. Dahil dito, siya ang naging pinakanirerespeto at kinatatakutang estudyante sa buong high school. Sa panahong iyon, sinusundan siya ng maraming humahanga. Para kay Jong-suk, si Taeyang ay parang isang tagapagligtas. Ngunit hindi nagtagal, dumating agad ang mga pulis sa paaralan. Pagkatapos, dinala nila si Taeyang sa homeroom teacher. Lumabas na nakadiskubre ang mga pulis ng bangkay ng isang lalaki malapit doon, malamang na ito ang ama ni Taeyang na matagal nang nawawala. Kaya nais ng mga pulis na pumunta si Taeyang upang kumpirmahin ito. Narinig naman ito ni Chanyang na nakatayo sa labas ng pinto. Ikinuwento niya ito kina Suyon at sa iba pa. Kasabay nito, nakaisip siya ng plano upang pabagsakin si Taeyang. Dahil sa pagkawala ng kanyang ama, bumalik si Taeyang sa klase ng labis ang lungkot. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, lalapit sa kanya ang homeroom teacher. Nagkunwari itong aaliwin siya at niyakap si Taeyang. Pagkatapos, sa harap ng buong klase, sinabi ng guro ang katotohanan tungkol sa malagim at hindi inaasahang pagkamatay ng ama ni Taeyang upang lahat ay makayakap sa kanya at bigyan siya ng kaaliwan at lakas ng loob. Si Suyon ang nanguna at nagpakita ng halimbawa. Ngunit sa mismong oras na yon, idinikit ni Suyon ang kanyang bibig sa tainga ni Taeyang at may bumulong na pangungutya tungkol sa kanyang ama. Biglang may tinig na lumabas mula sa loudspeaker. Inanunsyo nito ang tungkol sa pagkamatay ng ama ni Taeyang at nanawagan ng fundraising upang tulungan siya. Lahat ng ito ay plano ni Chanyang. Sino ang mag-akala na sa kabila ng kanyang tila banayad na anyo, ganoon pala siya kalupit sa likod. Ang pagkamatay ng ama ni Taeyang ay mabilis na naging biro sa mga kaklase. Labis na nabagbag ang puso ni Taeyang sa pagkawala ng kanyang ama at kinailangan pa niyang tiisin ang hindi pa niya naranasang matinding pasakit sa isipan. Dahil dito, tuluyan siyang bumagsak. Kinagabihan, pinuntahan ni Jong-suk at Kyungmin si Taeyang sa kanilang sikreto nilang tagpuan. Kumuha si Taeyang ng huling litrato nilang tatlo. Pagkatapos ay sinabi niyang mamamatay siya sa harap ng lahat sa flag raising ceremony sa eskwela Makalawa. Nais niyang iparamdam ng mga nanghamak sa kanya ang dilim ng budhi at pagsisihan habang buhay ang kanilang kalupitan. Nasa tabi ni Taeyang si Jong-suk na paulit-ulit na nag-aalala at humihimok sa kanya na kumalma at huwag gumawa ng bagay na ikapapahamak niya. Ganito rin ang ginawa ni Kyungmin, pinaalalahanan siyang magtiis lamang. Mawawala rin ang lahat ng ito paglipas ng 2 taon. Ngunit sa oras na yon, natabunan na si Taeyang ng kadiliman sa kanyang isip. Dahil dito, tinahak niya ang landas na wala ng balikan. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Sa ilalim ng investigasyon ni Jiwon, nalaman ni Kyungmin na talagang mahilig si Chanyang sa mga baluktot na larong alipin. Gold member siya ng isang organisasyong iyon.
Madalas naglalabas ang grupong ito ng mga malalaswang misyon at gantimpala online upang makaakit ng mga kasali. Nang gabing iyon, tumanggap ng misyon si Chanyang at kailangan niya itong tapusin agad. Sa pagkakataong ito, binantayan siya ni Kyungmin. Tahimik na sinundan ni Kyungmin si Chanyang papunta sa sinehan. Dating mahina si Chanyang, ngunit ngayon ginamit niya ang isang palakol upang patayin ang matandang nakaupo sa unahan. Pagkatapos, kalmado niyang kinuna ng litrato ang bangkay at ipinost ito sa mission website. Nang masaksihan ito ni Kyungmin, lalo niyang napagtanto na hindi pa rin nagbago si Chanyang. Umalis siya ng sinehan at nauna nang nagtungo sa bahay ni Chanyang. Doon, natuklasan niya ang 2 computer sa silid ni Chanyang at tambak ng mga hard disk sa mesa. Sa huli, nadiskubre ni Kyungmin ang sikreto sa computer. Hindi lamang pala siya kasali sa laro, siya rin ang mismong taong kumokontrol dito. Dahil sa mga pambubuli ng grupo ni Suyon noong high school, nagkaroon ng sakit sa pag-iisip si Chanyang. Nahuhumaling siyang mapasunod ng iba upang makuha ang kanilang pagpapahalaga. Kasabay nito, ginagawa rin niyang alipin ang iba. Binuksan ni Kyungmin ang aparador at nakita roon ang mga gantimpalang inihanda ni Chanyang para sa mga tatapos ng misyon. Sa puntong iyon, nagbago ang isip ni Kyungmin. Nakahanap siya ng mas angkop na paraan upang makapaghiganti kay Chanyang. Pag-uwi ni Chanyang, bubuksan na sana niya ang aparador upang kunin ang nakahandang gantimpala, ngunit natuklasang wala na itong laman. Agad niyang binuksan ang computer at natuklasan ang mas nakakatakot na bagay. Hindi lamang pala kinuha ni Kyungmin ang lahat ng gamit ni Chanyang, ginamit pa niya ang identidad nito upang mag-post ng huling misyon online. Inanunsyo ni Kyungmin na kailangang hulihin at patayin mismo si Chanyang ng mga manlalaro. Bukod pa rito, sinabing maaaring angkinin ng sinumang tatapos ng misyon ang lahat ng koleksyon ng controller. Agad itong nakakuha ng matinding tugon mula sa mga kasapi. Nang makita ito ni Chanyang, agad niyang naunawaan na siya ay nasa panganib. Kaya mabilis siyang naghanda upang tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang tinig na narinig mula sa labas ng pinto. Mahigpit niyang hinawakan ang doorknob. Ngunit pilit pa ring binubuksan ng taong nasa labas ang pinto, dahilan upang matakot siya ng husto at matumba sa sahig. Samantala, nakatanggap din ng ulat ang mga pulis mula sa isang patrol officer. Natuklasan nilang lumitaw ang sasakyan ni Kyungmin malapit sa kanilang lugar ng pagbabantay. Nang marinig ito ni Jong-suk, agad siyang tumakbo roon. Ngunit napakalawak ng kalsada kaya mahirap hanapin. Matapos mag-isip, inisip ni Jong-suk na maaaring may isa pang target si Kyungmin sa lugar. Kaya agad niyang sinuri ang kasalukuyang tirahan ng bawat estudyante noon. At hindi niya siya nagkamali, nadiskubre niyang malapit lamang ang bahay ng isang kaklase nilang si Chanyang. Agad siyang nagtungo roon kasama ang ilang tao. Pagdating niya, nadatnan niyang nakahandusay si Chanyang sa sahig. Lalapitan na sana niya upang kalagan ito, ngunit biglang may sumugod mula sa likurang pinto, isang lalaking may hawak na palakol. Akala nito, mga pulis ay mga taong magnanakaw ng kanyang misyon. Kaya sumugod siya at nakipaglaban sa kanila. Napakahirap para kay Jong-suk na ayusin ang kaguluhang ito. Nang malapit na niyang kalagan si Chanyang, isang grupo pa ang sumugod mula sa likurang pinto. Maraming tao ang naghihintay sa ibaba. Napakagulo ng eksena. Sinamantala ni Chanyang ang pagkakataon upang tumakbo pababa. Agad na naglabas ng kutsilyo ang isang taong humahabol sa kanya at tinugis siya. Pumalit si Jong-suk at tinangkang harangan ang saksak. Agad na nagpaputok ang kasamahan ni Jong-suk mula sa itaas upang pigilan ang labanan. Ngunit baliw na ang mga taong iyon, wala na silang pakialam. Sa huli, nadakip si Chanyang at isinakay sa sasakyan. Dinala nila si Chanyang sa isang itinalagang lugar. Samantala, isinugod si Jong-suk sa emergency room. Sa oras na yon, nagtungo si Jin-A sa bahay ni Chanyang at kinuha ang kanyang sulat kamay mula sa isang aklat. Natagpuan na ngayon ni Jin-A ang lahat ng sulat kamay ng mga taong nasa litrato. Ilang araw bago nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Taeyang. Sinabi ng ina ni Taeyang na ang sulat sa testamento ay hindi isinulat ng kanyang anak. Labis itong ikinagulat at ikinaintriga ni Jin-A. Kung hindi si Taeyang ang sumulat ng testamento, sino ang gumawa nito at ano ang kanyang pakay? Dinala ni Jin-A ang mga sample ng sulat kamay sa forensic room. Sa pamamagitan ng teknolohiya sa paghahambing, natukoy niya na si Jong-suk mismo ang peke ng testamento ni Taeyang. Lubos itong ikinabigla ni Jin-A at nagdulot ng matinding pagdududa. Samantala, ipinasa si Chanyang kay Kyungmin. Tinurukan ni Kyungmin ng pampatulog si Chanyang. Ayon sa naunang plano, hinubaran ni Kyungmin si Chanyang at isinabit siya. Hindi nagtagal, nagising si Chanyang, hindi niya alam na ang taong nasa harapan niya ay si Kyungmin na dati nilang binubuli. Agad namang nagpakilala si Kyungmin. Sinabi niyang kung hindi sana tinulungan ni Chanyang sina Suyon at iba pa sa paghamak kay Taeyang noon, hindi sana napilitan si Taeyang na piliin ang kamatayan. Kung gustong maglaro ni Chanyang ng slave game, ipapalasap sa kanya ni Kyungmin ang pakiramdam ng pagtutuksuhan ng iba hanggang sa huling sandali. Binuksan ni Kyungmin ang gripo na nakakonekta sa high voltage power source. Pagkatapos, inilagay niya ang isang dulo ng kuryente malapit sa bathtub. Pagkatapos noon, lumakad na palayo si Kyungmin. Takot na takot si Chanyang at sumisigaw ng tulong, ngunit wala siyang magawa kundi ang umatungal sa kawalan ng pag-asa. Kasabay nito, natuklasan din ni Jin-A na ibinenta na ni Kyungmin ang lahat ng kanyang ari-arian, maliban sa real estate, ang karaoke bar na pagmamay-ari dati ng kanyang ama. Dahil sa kuryosidad, nagtungo si Jin-A mag-isa sa karaoke bar. Doon, nakita ni Jin-A ang plano ng paghihiganti na inihanda ni Kyungmin. Pagkatapos ay napansin niya ang isang diary sa mesa, diary iyon ni Kyungmin. Nakasulat doon ang lahat ng naranasan niya noong high school, kabilang ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Taeyang.
Binalikan ang nakaraan 20 taon, matapos ipagtapat ni Taeyang ang plano sa mga kaibigan, nagsisi siya kinabukasan. Nang pumunta siya sa pinagtataguan ng kanyang ama, nakita niya ang mga high heels na nakalaan para sa kanyang ina at ang paborito niyang bola. Doon niya napagtanto kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Ngunit ang tunay na nagligtas kay Taeyang mula sa pag-iisip ng pagpapatiwakal ay ang kanyang ina. Narinig niya ang hangarin ng kanyang ina, ang makita siyang lumaki. Sa puntong iyon, tunay na nagsisi si Taeyang. Hindi niya kayang iwan ang kanyang ina na mag-isa sa mundong ito, kaya nagpasya siyang magbago at mag-aral ng mabuti. Ngunit dumating na ang puntong hindi na siya makakaatras, kaya kailangan niyang gumanap upang takutin ang mga bully. Kaya pumunta siya kay Jong-suk at sinabi na magbabago ang plano kinabukasan. Ayaw na niyang ipagdalamhati ang kanyang ina, kaya't nagpasya siyang huwag nang ituloy ang pagpapakamatay. Simula noon, magiging masunurin at mapagmahal siyang anak. Kasabay nito, sisikapin niyang mag-aral upang paglaki ay maging matuwid na pulis. Pagkatapos, sinabi niya kay Jong-suk na kapag umakyat siya sa rooftop, dapat siyang tawagin ng malakas upang makuha ang atensyon ng lahat. Kapag umabot sa isang punto ang sitwasyon, bababa siya. Ngunit hindi napansin ni Taeyang na nag-iba ang tingin ni Jong-suk. Itinuring ni Jong-suk si Taeyang bilang isang Diyos. Ngunit ngayon, sa pinakamahalagang sandali, umatras si Taeyang. Hindi ito matanggap ni Jong-suk. Kinabukasan, sa flag raising ceremony, nang nagtipon na ang lahat ng estudyante sa quadrangle, umakyat si Taeyang mag-isa sa rooftop. Tumayo siya sa mataas na lugar at ibinuka ang mga braso. Agad siyang napansin ng mga estudyante sa ibaba. Lahat sila ay tumingin kay Taeyang na may takot. Sa sandaling iyon, alam ni Taeyang na natamo na niya ang kanyang layunin. Ngunit nang bababa na siya, may dalawang kamay na biglang tumulak sa kanya mula sa likod. Nang makarating si Kyungmin sa rooftop, ang nadatnan niya roon ay si Jong-suk lamang. Labis na nabigla si Jin ay nang mabasa ito. Natakot siya at hindi makapaniwala. Kinabukasan, nag-ulat ang pahayagan tungkol sa serye ng pagpatay. Ngunit sa kabila ng maraming araw ng investigasyon, hindi pa rin mahuli ng mga pulis ang salarin. Sa puntong iyon, nagtungo si Kyungmin sa himpilan ng pulisya upang umamin. Agad na sumugod ang mga reporter upang palibutan siya at nagtanong kung pumatay nga ba siya. Kalmadong umamin si Kyungmin. Labis na nataranta si Jong-suk. Agad siyang tumakbo upang pusasan si Kyungmin dahil takot siyang ibunyag nito ang kanyang sikreto. Dinala ni Jong-suk si Kyungmin sa interrogation room. Pagkatapos patayin ang lahat ng recording device, tinanong niya si Kyungmin kung ano ang layunin niya sa paggawa ng lahat ng ito. Sinabi ni Kyungmin kay Jong-suk na ang nais lamang niya ay ipahayag ang katotohanan sa lahat, kabilang ang kwento tungkol sa pagpatay ni Jong-suk kay Taeyang. Noon pala, si Taeyang mismo ang unang lumapit kay Kyungmin. Ngunit dahil alam ni Taeyang na napakaduwag ni Kyungmin, hindi niya sinabi ang kanyang plano. Ang tanging gusto lamang ni Taeyang ay mabawi ang litrato nilang tatlo. Pagkatapos, ibinigay ni Taeyang kay Kyungmin ang kanyang paboritong bola. Kahit hindi ito tuwirang sinabi ni Taeyang, nahinuha ni Kyungmin na maaaring nagbago ng isip si Taeyang. Kaya sumunod si Kyungmin kay Taeyang. Narinig niya ang pag-uusap ni Jong-suk at Taeyang. Ngunit nang umalis si Taeyang, nakita ni Kyungmin na nanatili pa rin si Jong-suk doon. Dahil dito, palihim niyang sinundan si Jong-suk. Pumunta si Jong-suk sa kanilang tabong lugar. At doon pa mismo ay nagsulat si Jong-suk ng testamento para kay Taeyang. Lahat ng ito ay nagdulot ng masamang kutob kay Kyungmin. Kaya kinabukasan, nang umakyat si Taeyang sa rooftop, agad siyang sumunod. Ngunit nasaksihan niyang itinulak mismo ni Jong-suk si Taeyang. Nang mabunyag ang katotohanan, bahagyang nataranta si Jong-suk. Sinabi niyang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang ni Kyungmin. Mariin niyang itinanggi na siya ang gumawa ng mga iyon. Ngunit walang naniwala sa mga salita ni Kyungmin. Nakita ni Kyungmin ang reaksyon ni Jong-suk at napatawa siya ng may paghamak dahil lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. Biglang pumasok sa isip ni Jong-suk ang isang mapanganib na ideya. Lumabas si Jong-suk mula sa interrogation room at sinabi sa kanyang mga nakatataas na maaaring may mga biktimang itinago pa si Kyungmin sa kabundukan. Kung hindi sila agad mahahanap, posibleng malagay sa panganib ang kanilang mga buhay. At tanging kahilingan ni Kyungmin ay isama siya roon. Pumayag si Jong-suk dahil balak niyang patayin si Kyungmin upang maitago ang katotohanang nakapatay na siya. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa mga tauhan ni Kyungmin na sagipin siya. Sa kaguluhan, tataka si Kyungmin at magkakaroon ng pagkakataon si Jong-suk na patayin siya. Isinakay niya si Kyungmin sa kotse at nagtungo silang lahat patungo sa kagubatan. Gaya ng inaasahan ni Jong-suk, 3 taksi ng mga tauhan ni Kyungmin ang bumangga sa mga police car upang harangan ang daan. Sinamantala ni Jong-suk ang pagkakataon upang ilihis ang ruta. Ngunit hindi niya inasahan na matagal nang sinusundan ng kotse ni Ji-won ang kanyang sasakyan. Dahil natatakot si Jong-suk na masira ang kanyang buhay, pinili niya ang tamang sandali at binilisan ang takbo hanggang ibangga ang kotse sa ilog. Bumagsak ang sasakyan sa tubig at mabilis na lumubog. Ngunit nakalabas si Jong-suk at nakalangoy patungo sa pampang. Si Kyungmin naman ay hindi makalabas. Unti-unti siyang lumubog sa kailaliman. At iyon ang kagustuhan ni Jong-suk. Ngunit hindi niya inasahan na sisidlan ni Ji-won ng susi mula sa sugatang katawan ni Jong-suk at walang pag-aalinlangan na tatalon sa tubig upang iligtas si Kyungmin. Nakita ni Jong-suk ang likuran ni Ji-won habang bitbit nito si Kyungmin papalayo, wala na siyang magawa. Pagkatapos gumaling si Kyungmin, agad niyang tinawagan si Jongbin. Sinabi niya rito na ibunyag ang buong katotohanan tungkol sa nangyari noong araw na yon. Mabilis na naging mainit na usapin sa social media ang insidente at labis na naapektuhan ang buhay ng mga taong sangkot. Samantala, labis na nag-alala si Jong-suk. Natatakot siya na siya ang susunod na puntirya.
Dahil dito, agad siyang nagtungo sa ospital upang hanapin si Jiwon. Kinuha niya ang tubo ng paghinga ng anak ni Jiwon at ginamit iyon upang pilitin siyang isiwalat ang kinaroroonan ni Kyungmin. Dahil walang magawa, napilitan si Jiwon na sabihin ang susunod na hakbang sa plano ni Kyungmin. Ngunit hindi alam ni Jongsuk na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa bitag ni Kyungmin. Ang susunod na target ni Kyungmin ay ang homeroom teacher nila noon. Palihim niyang pinasok ang kotse ng guro at dinakip ito. Tinurukan niya ito ng pampatulog. Pagmulat ng guro, nakatali na siya sa lumang opisina. Labis siyang natakot at paulit-ulit na nagmakaawa kay Kyungmin na patawarin siya. Ngunit bunga iyon ng kanyang sariling kasalanan. Pagkatapos, binuksan ni Kyungmin ang mga ugat ng guro at sinabing kung inis na inis siya noon sa mahihirap na estudyante tulad niya, ngayon ay tingnan niya kung ililigtas ba siya ng paborito niyang estudyante. Pagkatapos ay kinuha ni Kyungmin ang dalawang cellphone at pinagdial ang mga ito sa isa't isa. Iniwan niya ang isa sa guro at itinapon naman ang isa sa playground kasama ang ilang notebook. Pagkatapos, ginamit ni Kyungmin ang telepono upang ipaalam sa mga dating kaklase na nasa schoolyard ang ebidensyang nagpapatunay na hindi sila ang mga salarin ng karahasan. Sa puntong iyon, natuntun din ni Jongsuk ang lumang classroom. Matagal nang naghihintay doon si Kyungmin. At dito nagsimula ang huling laban ng dalawa. Sinabi ni Kyungmin na ang litrato ni Jongsuk at Taeyang ang nagsilbing motibasyon niya para maghiganti. Sa litrato, maliwanag ang ngiti ni Taeyang. Noon, tinanong pa ni Kyungmin kung bakit palaging walang ekspresyon ang mukha ni Taeyang. Ngunit sa huling litrato, napakaliwanag ng kanyang ngiti. Sinabi ni Taeyang na nais niyang mag-iwan ng magagandang alaala para kina Kyungmin at Jongsuk upang kapag naalala nila siya, maaalala nila ang masasayang sandali. Hindi ang kalungkutan ng kanyang pagpanaw. Kahit sa huling sandali, ang mabuting si Taeyang ay nagplano pa rin para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa huli, pinili pa rin ni Jongsuk sa kanyang pagiging makasarili na patayin si Taeyang. Pagkatapos ay hinabol ni Jongsuk si Kyungmin hanggang sa rooftop. Nagpambuno silang dalawa. Sa huli, nasugatan si Jongsuk at bumagsak sa sahig. Sa oras na yon, lumitaw din sa ibaba ang grupo ng mga estudyante gaya noong nakaraang panahon. Ngunit ngayon, nagmadali silang pumunta roon hindi para tumulong kundi para lang makahanap ng ebidensyang magpapatunay ng kanilang kawalang kasalanan. Kaya't walang sinuman ang nakapansin sa sigaw ng homeroom teacher mula sa teleponong nasa tabi nila. 20 taon na ang nakalipas, nanonood lamang sila ng kaguluhan, at ganoon pa rin sila hanggang ngayon. Nakatayo si Kyungmin sa rooftop at nakatingin sa kanila. Ngunit ayaw pa ring sumuko ni Jongsuk at naghanda itong patayin si Kyungmin. Hinawakan niya ang leg ni Kyungmin at sinabing kung hindi namatay si Taeyang noon, mananatili pa rin siya sa impyerno at habang buhay na pagbubulungan at paglalaruan ng iba. Nang malapit ng mabulunan si Kyungmin, biglang umalingaw-ngaw ang sirena ng pulisya. Unti-unting bumalik ang ulirat ni Jongsuk. Sa huli, wala pa ring nagawa si Jongsuk at binitiwan niya si Kyungmin. Ngunit ipinosas ni Kyungmin ang sarili niya at si Jongsuk sa isa't isa. Sinabi niya na hindi pa tapos ang kwento dahil hindi pa niya natatapos ang nais sanang gawin ni Taeyang noon. Pagkatapos, sabay na tumingin sa isang direksyon sina Kyungmin at Jongsuk. Nakita nilang dahan-dahang tumayo si Taeyang sa mataas na lugar. Sinabi ni Kyungmin kay Jongsuk na ang hindi nagawa ni Taeyang, dapat nilang gawin para sa kanya. Matapos iyon, tumalon si Kyungmin mula sa mataas na lugar. Narinig ng mga tao ang ingay at sabay-sabay silang tumingin paitaas sa rooftop. Gaya ng 20 taon na ang nakalipas, isa lamang silang grupo ng mga taong nanonood ng kaguluhan. Pilit na kumapit si Jongsuk sa pader. Sa sandaling yon, dumating din si Jin A sa rooftop. Tumungo si Jongsuk at tiningnan si Kyungmin na nakatitig sa kanyang mga mata. Sa puntong iyon, ayaw na ni Jongsuk tumakbo pa. Unti-unti niyang binitiwan ang pagkakahawak niya. At sa ganoong paraan, nagtapos ang buhay ng tatlong magkaibigan sa isang lugar. Nang masaksihan ang lahat ng ito, labis na pinagsisihan ni Jin A na hindi niya nailigtas sina Kyungmin at Jongsuk. Umupo siya sa lupa at umiyak ng labis ang sakit. Ang mga tao sa rooftop na nakakita ay natakot at nagsitakbuhan sa iba't ibang direksyon. Siyempre, si Jiwon ay kinailangang managot sa batas para sa kanyang mga ginawa. Sa kasamaang palad, hindi namatay ang homeroom teacher at nailigtas siya. Gayunman, walang nakakaalam kung kailan pa siya magigising. Si Jongsuk ay sinabing namatay habang ginagampanan ang tungkulin, kaya't binigyan siya ng isang napakaseryosong libing. Sa huli, nagtungo si Jin A sa bahay ni Taeyang at iniabot ang diary ni Kyungmin sa ina ni Taeyang upang malaman niya ang tunay na nangyari sa kanyang anak. Ang school bullying ay isang peklat na hindi na mabubura sa puso ng maraming tao. Ang pagkakaroon ng magandang kabataan marahil ang pinakasimpleng pangarap ni Kyungmin, Jongsuk at Taeyang. Marahil, sa ibang mundo kung saan muli silang magkikita, wala nang sakit ng pambubuli, kundi masasayang halakhakan lamang ng matatalik na magkaibigan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.